Kahit malamig na tubig, nakakasugat pa rin ang ngipin. Sino bang taong nakarating sa ibang panahon ang swerte tulad ko? Nakarating sa dekada 60, kulang sa damit at pagkain tapos pa. Nasira na ang pagkatao ko. Walang kahit anong pag-asa. Masarap ang pagkain ni Kuya. Itinabi ko ito ng maingat habang kumakain. Hindi kumakain si Kuya Xiao Shaitao. Bihira pa namang binigyan ka ni Zhang Yihua, yung masamang babae, ng isang itlog. Iwan mo na lang para sa sarili mo. Huwag mo na yan, ito ay espesyal na inihanda ko para sa'yo. Kung hindi mo kakainin, mamamatay ka sa gutom tulad ng mama. Ayaw kong mamatay ka. Kapag namatay ang kuya, wala nang kamag-anak si Little Stone, Nagsimula na ang sistema ng masayang bukirin. Naipamahagi na ang sahod. Dumating na ang malaking regalo. System. Ano yun, bagong manlalaro na regalo? Ang bagong manlalaro na pakete ay naglalaman ng isang walang sakit na pagpapalaglag. Isang pakete ng bigas bawat araw na may limitasyon sa oras. Isang espasyo para sa personal na gamit. Mga tiket sa eroplano at card para sa pagkain. Malaking halaga ng pera. 8 piraso ng mga kupon, pasaporte, langis, resibo at iba pang mga resibo. Nailagay na sa espasyo para sa personal na gamit. Napakabuti, may pag-asa na tayo. Mayroon na tayong gintong daliri. Hindi lamang nito mapoprotektahan ang kapatid, kundi mayaangat din siya sa tagumpay. Kaagad na pumasok sa sistema. Mabilis na pumasok sa sistema. Nakakonect na ang espasyo, nakakonect na ang espasyo. Bibili muna ng 2 piraso ng lupa para sa kamote. Ang galing. Pag may sistema na tayo, di na tayo mag-aalala sa pagkain at inumin. Ang galing. Pag may sistema na tayo, di na tayo mag-aalala sa pagkain at inumin. Ngayon, kailangan ng liham na pang-intro sa lahat ng lugar. Kung nandito pa rin tayo sa Liu family, mauubos din kami ni Xiao Shito sa kamay ng masamang babae na yon. Nakapaglakbay sa dekada 60. Ang tanging kamag-anak ko ay si Xiao Shito na kapatid. Hindi ko siya pwedeng bigyan. Saan mo gustong dalhin si Xiao Shito, batang ito? Ibigay mo siya sa akin. Ibigay mo ang bata sa akin. Kung muling hahawakan mo ang kapatid ko, ihahatid kita sa istasyon ng pulis. Makikipaglaban ka sa akin. Patayin mo siya, patayin mo siya. Si Zhang Yihua at Yuzu ay mga anak mo rin. Paano mo magagawa yan sa kanya? Halos mapunit na ang mukha niya. Anong ginagawa mo? Dapat mong sampalin. Lumingon ka na, Zuzi. Sabihin mo sa tita kung may hinain ka. O ang bahala sa'yo. Si Yihua ay ganoon din. Bakit ka nakikipagtalo sa bata? Ang batang ito ay natutulog ng napakalalim. Kahit gaano kalakas ang tunog, wala siyang reaksyon. Anong wala siyang reaksyon? Siya si Zhang Yihua. Hindi ko alam kung ano ang ibinigay kay Xiao Shito. Kaya siya ay nawalan ng malay. Ikaw, nagbabalakayo ka. Ikaw. Ay, ikaw na madrasta. Kahit ang pagkain, hindi pa binibigay kay Little Stone araw-araw. Ngayon, habang hindi ako nakabantay, ibinenta mo ang bata para lang makakuha ng pera. Alam ko na lahat. Ikaw na may apelyidong Cheng, gusto mo pa bang ipagkaila? Ay, maliit na daga, huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Ako'y walang kasalanan. Huwag mong subukang maghagis ng dumi sa akin. Mamatay ka na, ha? Maghintay ka lang sa akin. Si Zuzi Zhangguhua ay sobra ng hindi katanggap-tanggap. Hindi ba't dapat alagaan ng tatay mo? Sa ngayon, isa lang ang pinakaligtas, pinakamaaasahan at pinakamakatuwirang paraan. Na ito. Sa ngayon, isa lang ang pinakaligtas, pinakamaaasahan at pinakamakatuwirang paraan.
Sa unang hakbang, tingnan muna kung ano talaga ang sitwasyon ng pamilyang Liu. Sistema. Umalis muna sa farm. Sige, maliit na bato, umalis na tayo. Ay, wala. Salamat, Dad. Ay naku, ang sarap ng nilutong pagkain mo. Talaga, hahaha. Ngayon, pati pagkain ay hindi na nagbibigay, ha, Yinan. Ha? Walang ginagawa, hindi alam kung ano ang gagawin. Parang pulubi. Kumakain ng libre. Pupunta ako sa kusina para kumuha ng pagkain. Narito. Iyan lang. Dahil sobrang hindi ito patas. Sama-sama na tayong mamatay. Anak, papatayin kita ngayon. Sige, patayin mo ako. Mas mabuti pa kaysa mamatay sa gutom. Dahil kung kaya mong patayin ako, maghintay ka na lang na dumating ang mga pulis para ipahuli ka. Bulaklak na bituin. Konting ambag lang. At puro gulo pa ang alam gawin. Kung alam ko lang na ganito, nung ipinanganak ka noon, dapat pinatay na kita noon pa. At si Wang Haoming, may ambag ba siya? Isa siyang puta, araw-araw mong tinitingnan na parang mata. Ako at si Xiao Shito, sayo, mas mababa pa kami sa aso. Bastos kang anak. Ihambing si Hongming. Sobrang paboritismo, di ba? Isa siyang kayamanan. Kami ni Xiao Shito ay parang damo. Bakit kahit pagkain, hindi kami mapakain ng mabuti? Isang maliit na bastardo, karapat dapat bang makakain ng mabuti? Para makabuo ng anak, nahirapan ka. Ngayon, ibebenta mo ang kanyang anak. Hindi mo ba isusuko ang sarili mo? Liu Dajiang. Hayaan mo bang maghasik ng kaguluhan ang babaeng si Zhang Yihua? Wala kang kahit anong reaksyon. Wala kang kahit anong reaksyon. Naiintindihan ko na. Kaya pala matagal na ninyong gustong gawin ito, di ba? Ang pangangalakal ng tao ni Liu Daqiang ay labag sa batas. Ihahabla kita. Li Yuzhu. Bilang isang anak na hindi marunong gumalang, ikaw ay mas masahol pa sa hayop. Nagtataka ako kung paano mo naisip na ihabla mo ako. Ngayon ay papatayin kita. Ito na ang huling pagkakataon na makakagalaw ka sa akin. Mula ngayon, mga estranghero na tayo. Sinasabi mo na nais mong putulin ang ating ugnayang ama at anak. Papatayin kita. Sabi ko sa iyo, wala nang ugnayan ngayon. Anong karapatan mong makialam? Ikaw. Bata, umalis ka na. Mas masahol pa sa hayop. Tita Wang, salamat sa pagpapahintulot na tumira sa likod ng bahay nyo. Pumunta na kami ni Xiao Shito sa baryo. Mga kapitbahay lang tayo, anong ikinababahala? Bakit ikaw naman ang pupunta sa baryo? Bakit hindi mo kunin ang trabaho ng nanay mo? Tita Wang, hindi kasi pumapayag ang sitwasyon eh. May naiwan na trabaho ang nanay ko. Pero itong si Liu Dajiang, araw-araw akong pinipilit na ipasa ang trabaho kay Wang Hongming. Ilang beses na akong pinalayas nito kasama si Little Stone. Walang silbi ang kanyang gulo. Punta ka na sa trabaho. Mag-apply ka ng dormitoryo sa opisina. Kung sa opisina ka nakatira, ano ang magagawa ng tatay mo sa'yo? Prince, pumirma na ako sa kasunduan ng paghihiwalay. Gusto lang nilang ibenta si Little Stone kasama si Zhang Yihua. Buti na lang at nahuli ko ito. Pero paano kung may susunod? Kaya kailangan kong mag-enroll sa kanayunan. Dalhin si Little Stone mula dito. Paano nangyari ito? Si Liu Dajiang ay mas mababa pa sa hayop. Sabi na, kahit ang tigre ay hindi kakain ng sariling anak. Pero siya, plano niyang ibenta ang sariling anak. Bakit ka pa magdurusa, anak? Plano niyang ibenta ang sariling anak. Sobrang nakakaawa ang bata. Tia Wang, kahit ibenta ko pa ang trabaho ko, hindi rin magiging mura para kay Wang Hongming. At saka, malapit na akong
Pumunta sa Hilagang Kanluran. Wala akong tiket o pera. Paano ako makakapunta sa kanayunan kung walang pera? Tama, naalala ko. Ang anak nyo, si Xiao Yu, wala pang trabaho, di ba? Baka pwedeng ibigay ang trabahong ito kay Xiao Yu. Kailangan lang magbayad ng 600 yuan. Bakit 600 lang? Hindi ba't ito ay pang-aabuso sa'yo? Kailangan ng 1,000. Kailangan talagang gumastos sa mga bagay-bagay dito sa bayan. Tita Huang, hindi na pwedeng tumaas pa sa 800. 800 na ang presyo sa merkado. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Sige, Prince, kukunin ko na ang pera. Maghanda ka ng mabuti bukas. Ilalagay ko muna si Xiaoshito sa bahay ko. Pagdating sa Hilagang Kanluran, sabihin mo lang kay Tia kung ano ang kailangan mo. Ipapadala ni Tia yon. Salamat, Ginoo. Natapos na ang pagtatanim ng kamote. Nakapag-araro na ang bukirin. Ang sukat ng lupa ay 1,000 hektarya. Partikular na nagtatanim ng butil ng trigo, butil ng repolyo at butil ng bigas. I activate ang function ng sikat ng araw. Anihin ang trigo at iproseso ito sa starch. Bumili ng trigo at simulan ang pagtatanim. Sa Hilagang Kanluran, matagal nang hindi maganda. Buti na lang malamig ang panahon. Maaari ko ring bigyan ng magandang buhay ang kapatid kong lalaki. Dapat nandyan pa rin si Liu Dajiang at Zhang Gihua sa pabrika. Si Wang Hongming naman, buong araw na lang nag-aaksaya ng oras sa labas. Tama lang. Huwag pansinin. Tumingin sa ibaba. Eight. Nagising na si maliit na bato. Sama-sama tayong kakain ng masarap. Anong gusto mong kainin? Nawawala na lahat ng gamit sa bahay ni Kuya. Yugo. Alam ko na. Baka si Kuya ba ay naglalakad para bumili ng masarap kay maliit na bato? Maingat na kinuha niya ang mga gamit na ito para ipalit ng pera. Itatago ko ang sikreto para kay Kuya. Huwag nang sabihin sa kahit sino. Sige, umalis na tayo, okay ba? Sige, tara na. Uy, Tita Zuzi. Okay na ba ang sakit mo? Bakit ka naman muling naglalakad-lakad sa labas? Ayos na ako. Prinsipe, dadalhin ko ang kapatid ko para tingnan ang paaralan. Titignan kung kailan magbubukas ang paaralan. Oh, sige, bilisan mo. Nakatitig ang mga kapitbahay natin. Kung hindi dahil sa iyong ina, saan kaya makakapag-angat si Liu Dajiang sa posisyon ng tagapangasiwa ng workshop? Ngayon, ganito na siya sa'yo. Salamat sa kapitbahay sa pagdala. Paalam, Tita Huang. Pupunta na kami sa paaralan, tara na. Ilang ginto na ba ang meron ako ngayon? Ilang trigo? May 240 pounds ng trigo sa bodega. May 400 pounds ng kamote. Balanse ng iis barya, 2,500. Sige, dalhin mo lahat ng trigo na ito sa pabrika. Gawing harina. Tama, naalala ko, kahapon nilinis ko ang bahay ni Liu. Maraming ba talagang kahon doon? Ilabas mo na lahat ng pera na ito sa akin. Aking mahal. Ang dami namang pera niyan. At ang dami ring malaking isdang herring. Halos nakalimutan ko na nga. Ang pamilya ng lolo ko ay talagang mayaman. Ngunit nang mamatay ang 3 tiyuhin ko para sa bayan. Naiwan na lang ang nanay ko. Ayos ka, Liu Dajiang. Dahil sa koneksyon ng nanay ko, naghanap siya ng tulong. Kaya siya naging supervisor ng workshop. May ganitong kalaking pera pa. Sobrang daming gintong bar. Talagang bobo si Liu Dajiang. Sinipsip ang lahat mula sa nanay ko. Nais pa rin sumipsip ng mga tao. Dahil sa pinutol na ang ugnayan. Bukas ay ipapadala ko na ang liham ng reklamo. Sa ganitong paraan, hindi na ito makakaapekto sa akin at kay Little Stone. Bukas, lahat ng pwedeng ipalit sa pera ay ipapalit ko na. Dadalin ko si Little Stone sa bukirin.
Maliit. Akala ni Little Stone na hindi na siya makakapunta sa state-run na restaurant sa buhay na ito. Dati, sa panaginip lang siya nakakapunta. Ngayon, natupad na ang mga pangarap. Sa hinaharap, madalas kang dadalhin ng kuya mo para kumain ng masarap. Tungkol sa makalawa. Siyempre, dadalhin ka ng kuya mo palayo sa madilim na lugar na ito. Maliit na bato, tara't imbitahan si Wang Haoming na uminom ng isang pitzel. Kamusta, kasama? Wala akong dalang household register, pwede bang mag-enroll para sa rural program? Kung wala kang household register, pwede ka pa ring mag-enroll. Wala akong dalang household register, pwede bang mag-enroll para sa rural program? Bakit ka nandito kung wala kang household register? Ganito kasi yon. Sinasabi ng pamilya ko na ayaw nila akong umalis sa bayan. Itinatago pa nila ang household register. Gusto ko sanang maging educated youth. Ang pag-alis sa bayan ay para sa pag-unlad ng bansa. Kami mga kabataan ay para sa kontribusyon sa bansa. Kaya nagtanong ako. Ayos lang, tama ang iyong pag-isip. Bihira ang ganitong kasigasigan mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon na mag-enroll. Ano ang iyong address at pangalan? Nasa 5Y Building, 4Y Floor, Steel Factory Workers, Family Building ang bahay namin. Kwarto 12, ang pangalan ay Wang Hongming. Ikaw ay mula sa Steel Factory. Bakit hindi ka nalang direktang mag-enroll sa inyong street office? Hindi pumayag ang nanay ko. May sinabi na siya sa street office na hindi ako pinapayagan. Wala na akong magagawa. Nais ko talagang makapag-ensayo sa grassroots. Talagang karapat-dapat ang mga kabataang may mataas na kamalayan. Sige, ipapangalan ko na ito sa'yo. Sa susunod na araw, sa Hilaga. Tingin mo, okay ba? Hindi pwede. Sobrang lamig sa Hilaga. Masyadong nagmamadali ang oras. Hindi ko kayang maghanda ng ganoon karaming bagay sa isang araw. Mayroon bang mas huling alis? Mas malayo mula dito. Mas mabuti ang mga lugar na mas mahirap ang kondisyon. Gusto kong pumunta sa pinakamahirap na lugar para sanayin ang sarili ko. Talagang hindi nakakahiya, anak ng bakal na pabrika. Gagawin ko ito para sa'yo. May isang grupo ng pondo na papunta sa Hilagang Kanluran. Isasama ko ang pangalan mo. CJ. Ngayon, masaya ka na, di ba? Ngayon ay tamang-tama. Ginoong Qi. Gawin ang lahat ng trigo na harina. May magandang bagay akong gustong ibenta sa inyo, boss. Itong harina ko. Mas mabuti pa kaysa sa pino at masarap na harina. Ilang espesyal na harina ang meron tayo. Nais lang na makilala ang boss natin, parang panaginip. Bigyan kita ng 1 minutong oras. Chenji. Boss, walang problema ang harina ng kamote. Pindutin mo yung resibo. Palitan mo ayon sa gusto mo sa resibo. Hindi na kailangang pindutin pa. Pare, kapag may maganda kang bagay sa hinaharap, alalahanin mong hanapin kanila. Kuya Chen, hindi kita pababayaan. Bibili pa ba? Bukas alis na ako. Baka bigla kang magbalik loob. CJ. Kumusta? Gusto kong bumili ng mga bagay. Maraming bagay ang pwedeng ipalit sa mga tiket na ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo? Sige, tandaan mo ito. Kailangan ko ng 1 kilo ng malaking puting kuneho, 5 kilo ng pulang petsa, at 5 kilo ng pulang asukal. Dagdagan mo pa ng 2 pares ng goma na sapatos na sukat 38. 1 lata ng gatas na may malt, 7 kilo ng peach crisp, 5 kilo ng itlog na cake, at dagdagan mo pa ng 4 na bote ng moutai, 4 na boteng ergotaw, 2 zonghua, 2 sigarilyo. Tama, gusto ko rin ng patalim, lock, dumpling pan, at at tulungan mo akong palitan lahat ng mga piraso ng tela ng mga tela. At magbigay ka pa sa akin ng 8 na sako. Hindi mo naalala. Naalala ko na. Sige, kalkulahin mo kung magkano. Lahat ay 107 yuan, 3 mao, 7 fen.
Yung fruit candy maganda naman. Magkano ba? Walang resibo, 1 piso 1 kilo. Kung walang resibo, bigyan mo ako ng 0 kilo. Sobrang yaman naman ng taong ito. Siguradong mayaman siya. Tingnan mo ang loob ng bahay na ito. Walang kahit ano. Lahat ay ninakaw niya. Siya ang may gawa nito. Nga. Ano bang ingay ang ginagawa mo dito? Bakit wala na ang mga bagay sa bahay? Ikaw ba? Ninakaw mo ba ang mga bagay mo? Papatayin kita. Ninakaw mo ang bahay. Sabi ng ama mo, nagnakaw ka ng ari-arian. Totoo ba ito? Siya nga. Agad siyang ikulong. Huwag na siyang palayain muli. Ganyan sa sariling anak. Sumpain ako ng langit. Siya nga. Agad siyang ikulong. Huwag na siyang palayain muli. Ganyan sa sariling anak. Wala bang takot sa sumpa? Huwag kayong maingay. Huwag hadlangan ang aming trabaho. Pakisabi ang tungkol sa iyong sitwasyon ngayon. Ako. Kasama si Shen Yuan. Dinala ko ang kapatid kong lalaki sa paaralan kaninang umaga. Nakita ito ng mga kapitbahay. Gusto kong makita sila. Nagsisinungaling ka. Matagal nang sinabi na huwag payagan ang utang na ito na pumasok sa paaralan. Sigurado akong dinala mo siya para ibenta ang mga bagay sa bahay. Wala kang kwentang pumunta, kasi ikaw yung nagnakaw. Hindi ko pa nakikita na ganito ang pakikitungo sa sariling anak. Tatay, kung may ebidensya ka, sabihin mo lang, huwag mong siraan. Kanina umaga nung umalis ako, nakasalubong ko si Wang. Pwede niyang patunayan. Mapapatunayan ko na nung lumabas si Yudo, walang hawak na kahit ano. At saka, hindi niya kayang dalhin lahat ng mga yon. Huwag makialam. Huwag makialam. Umalis ka na. Huwag makialam. Huwag makialam. Umalis ka na. Huwag kumilos. Prinsip. Kalma ka muna. Tungkol sa bagay na ito, sa pangkalahatan, walang sospetsa si Liu Yuzu. Patuloy naming imbestigahan ang kasong ito. Kapag may resulta na, sasabihin ko agad sa'yo. Kaibigan. Siya talaga yun. Hanapin lang siya, malalaman mo. Yun nga. Liu Dajiang. Walang ebidensya, bakit mo ako pagbintangan ng masama? Sinasabi pa na ako ang nagnakaw ng mga bagay. Wala akong ebidensya. Sa bahay, kayo lang ang pinakamaalaga, kayo pa ang nagtutulungan at nagsisinungaling. Hindi kayo ang mga tao. Dahil dito, sinasabi niyong kami ang nagnakaw. Siya, araw-araw nag-aksaya sa labas. Bakit hindi mo sabihin na siya ang nagnakaw sa bahay? Impossible. Siyang talagang aking inalagaan mula pagkabata. Paano siya maihahambing sa inyo? Walang ibang katulad ni Liu Dajiang na sobrang paborito. Walang ibang ganito sa mundo. Sobrang pinapaboran mo siya. At ako at si Xiao Shito ay mga tunay mong anak. Ngunit ganito ang trato mo sa akin. Nagdududa ako kung siya ba ay iyong asawa. Sobrang pinapaboran mo siya. At ako at si Xiao Shito ay mga tunay mong anak. Ngunit ganito ang trato mo sa amin. Nagdududa ako kung siya ba ay iyong stepson. O tunay mong anak. Mula ngayon, tapos na ang ating ugnayan. Imposible na nanaginip ka. Bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Sa loob ng 2 taon na nandito ka sa bahay, nakikinig ka ba? Tingin ko sa'yo. Mula pagkabata, hindi ka nag-aral ng mabuti. Madalas kang nag-aksaya ng oras sa labas. Si Wang Hongming ay maayos. Nagsasalita siya ng kasinungalingan na nakabukas ang mata. Naiintindihan niya. Sa paaralan, nagbuo siya ng grupo para mangbuli ng mga kaklase. Sinasabi mo bang naiintindihan niya? Pinagbubuhatan niya ng masama ang mga kaklase sa school para maturuan silang maging responsable. Nagnanakaw siya ng pera sa bahay para gastusin sa inuman at kasiyahan para maturuan siyang maging responsable. Nasa labas ako. Nasa labas ako dahil sa ano? Ang mabuting stepmom ko ay nasa bahay. Ayaw niya kaming bigyan ng makakain ni Little Stone at sa akin. Wala na akong magagawa. Kailangan ko na lang magtrabaho ng husto para may makain. Dahil dyan, inasam niyo na magkasakit ako. Ipinalabas mo lang ako para lang mamatay.
Sa bahay nila, sinabing hindi nila ako papakainin kasama si Xiaoshai. Wala na akong magagawa. Kailangan kong magtrabaho ng todo para lang may makain. Dahil dyan, nagkasakit ako. Kinuha niyo ang pagkakataon habang may sakit ako at ipinalabas ako. Gusto niyo akong patayin. Huwag kang magbulaan, hindi namin sinisisi ang aming mga kasama. Hindi ko kailanman siya pinabayaan. Yung batang ito ay isang walang utang na loob. Hindi marunong magpasalamat. Umuwi ka na. Dito ka lang nahiya. Hindi marunong magpasalamat. Bakit? At ang anak mo ay nakakakain ng maayos. Si Little Stone ay tubig at sabaw lang. Huwag kang magmangmang. Hindi ka pa nga namatay sa gutom. Dapat sana ay pinatay na kita pagkapanganak mo, para hindi ka na dito magturo sa akin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik, Liu Dajiang. Gusto kong tapusin na ang relasyon natin. Ikaw na anak na Suel. Kahit mamatay pa ako. Hindi ka magsasabi na hindi na tayo magkaibigan. Ay naku. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ba palagi ayaw sa maliit na bata na yan? Pabayaan mo siyang dalhin siya at kunin muli ang kanyang trabaho. Hindi ba magiging mas magaan ang buhay natin, ang tanga mo? Kung gusto mong umalis, pwede. Mayroon akong 2 kondisyon. Pwede bang dalhin mo ang kapatid mo? At pagkatapos, ibigay mo ang trabaho ng nanay mo. Ibigay mo ito kay Hongming ng pamilya namin. Kung gusto mong umalis, pwede. Mayroon akong 2 kondisyon. Pwede bang dalhin mo ang kapatid mo? At pagkatapos, ibigay mo ang trabaho ng nanay mo. Ibigay mo ito kay Hongming ng pamilya namin. Naalala mo ba kung paano namatay ang nanay ko? Dahil sa'yo. At sa masamang babae na ito, pinatay ako sa galit. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko kailanman ibibigay sa'yo ang trabaho ng nanay ko. Magkaroon ng anak sa labas. Huwag mong isipin na hindi ko alam na si Huang Hongming ang tunay mong anak. Tingin mo. Kung isusulat ko ang isang liham ng reklamo, hindi ko ito maipapadala. Sa workshop na ito. Saan mo narinig yun? Pinangako kong putulin na ang ugnayan natin bilang mag-ama. Kainin mo na. Kapag pumirma ka na, wala nang balik. Pati ang pangalan ko pinirmahan ko na. Simula ngayon, wala ka ng koneksyon sa akin kahit 1 sentimo. Kapag tinanggap mo na, wala nang balik. Pirma na rin ang bahagi ko. Simula ngayon, wala kang kahit anong koneksyon sa akin. Simula ngayon, hindi ka na anak ko. Kung hindi ako matutulungan ng mga otoridad na mahanap ang nagnakaw sa akin, mag-uulat ako, iulat ko kayo. Ikaw, maliit na hayop. Ikaw, puting mata na asong ulol. Babalik ako at bubroken ang mga binti mo. Mabuti na rin kung aalis ka. Kung wala kayong sulat, kailangan ninyong matulog sa kalsada. Anong klaseng bagay to? Umalis ka na sa akin. Tignan natin kung makakaligtas kayo. Ang prinsipe ng mga haligi ay hindi makapagbibigay ng ibang bagay. Kahit 1 peres ng koton na sapatos, pasasalamat ko na to. Pinakamainam suotin sa taglamig. Ang prinsipe, sobrang mamahal niyan. Hindi ko tatanggapin. Ay naku, ang mga pira-pirasong silver, cotton, at tela ay mahal. Masaya akong magastos para sa inyo, auntie. Noon kayo ang pinakamagandang magkaibigan ng nanay mo. Huwag kang tumanggi. Tanggapin mo na lang, noona. Kulang na lang, noona. Talagang kakaiba si Liu Dajiang. Hindi kailanman inaalala ang kalagayan namin bilang magkapatid. Halip si Wang noona. Sige na. Ayusin na ang mga gamit. Maagang makaalis para mahabol ang tren. Kuya, babalik pa ba tayo sa lugar na yon? Bato, hindi na tayo babalik doon. Kuya, dadalhin kita sa tren mamaya. Basta't nasa tabi ni Kuya para itong paraiso ni Bato. Napakabait. Kuya, nangangako ako sa'yo. Sa hinaharap, siguradong bibigyan kita ng magandang buhay. Maligayang pagdating sa Bixiang Production Team. Ako ang punong bayan ng Bixiang Production Team.
Ang pangalan ko ay Wang Weigo. Ito ang lugar na inihanda namin para sa inyong serbisyo. Magsasama-sama tayong lahat dito mula ngayon. Paano naman tayo maninirahan sa ganitong kalupuhan? Kami ay mga intelektual. Kayo, mga tao ng lupa, dito kami papatira sa ganitong sirasirang lugar. Ito na ang pinakamagandang bahay sa amin ngayon. Pumunta kayo sa kanayunan upang matutunan ang paggawa at ang diwa ng revolusyon. Wala man lang kayong kaunting diwa ng pagsasakripisyo at kasimplihan. Tigil, tigil, tigil. Gusto kong tumira sa isang silid. Ay, yung bahay doon, hindi ba para sa isang tao bawat isa? Kung gusto mong tumira dito, hindi naman ito imposible. Pero kailangan mong magbayad ng renta. 5 piso sa isang buwan, 60 piso sa isang taon, isang beses na bayaran. Mayroon ding silid na may kusina. 7 piso sa isang buwan. Nandito kami para tulungan kayo sa inyong baryo. Karangalan nyo ito. Anong klaseng lohika ang mayroon sa pag-upa ng bahay? Anong ibig mong sabihin? Kami ay mga intelektual. Nakatira kami sa bahay nyo, tapos ang mahal-mahal ng upa. Anong klaseng lohika ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't inihanda na namin ang lugar para sa inyo? Kung ayaw mong magbayad ng renta, matulog ka na lang dito ng maayos. Kapitan. Hindi maginhawa na makitira kasama ang lahat dahil kasama ko ang kapatid ko. Sige, mamaya sumama ka sa akin para magbayad. Sabay, kukunin ko rin ang susi para sa'yo. Narito ang isang aparador. At narito ang isang kama. Sa susunod, tingnan mo kung ano pa ang kulang. Maaari kang bumili. CJ. Bakit sumama ang kapatid mo nang pumunta ka sa baryo? Saan na ang rehistro niya ngayon? Narito ang isang kabinet. Narito rin ang isang kama. Sa susunod, tingnan mo kung ano pa ang kulang. Maaari ka nang bumili. CJ. Bakit sumama ang kapatid mo nang pumunta ka sa baryo? Saan na ang rehistro niya ngayon? Ganito kasi. Simula nang mag-asawa ng stepmother, araw-araw akong inaabuso. Kaya dinala ko siya dito. Nagsimula na kaming ayusin ang kanyang rehistro. Pareho silang mga kawawa. Saktong pupunta ako sa barangay. Sabay na rin, tutulungan kong ayusin ang rehistro ni Xiao Shito. Punong barangay. Kapag inaayos mo ang rehistro mamaya, pwede bang palitan ang pangalan? Gusto kong gawing Liu Zhenzen ang pangalan niya. Ang Zen ay nangangahulugang nagbibigay ng inspirasyon. Li Dian ay may edukasyon. Tunay na mas pino kaysa sa dati niyang pangalan. Bakit walang tao sa kwarto ni Kuya? Kuya Xiaoshai, nangakong sasagutin ka. Dito rin ba ay mabubuhay ka ng maayos? Basta nandito si Kuya, bahay ni Xiaoshi ito. Nangakong si Kuya. Dito rin ba ay mabubuhay ka ng maayos? Basta nandito si Kuya, bahay ni Xiaoshi ito. Tama ba, Kapitan? Mayroon bang lugar sa ating baryo na gumagawa ng Webbles? Gusto kong bumili ng ilang bagay. May isang tao sa baryo na ang pangalan ay Yun Ang Go. Sila ay mga karpintero. Pumunta ka sa kanila at tingnan. Salamat sa iyong pag-aalala ngayon. Umuwi ka na at halikan ang mga bata. Ganoon, susunod na lang ako. Mabilis ka nang pumunta. Nasa silid pangatlo sa dulo ng silangan ang bahay ni Yun Ang Go. May kailangan pa akong asikasuhin. Uwi na ako. Sige, magpakaabala ka na, hindi na namin ikaw isusunod. Pangako ni Kuya Xiaoshito sa'yo. Sana sa hinaharap ay magiging maayos ang buhay natin. Ayos. Hey. Lu Siking. Bakit ka nandito? Talagang masaya ka, ano? Isang tao lang ang nakatira sa ganitong kalaki. Nandito kami para mag-ensayo sa base. Hindi kami nandito para mag-enjoy. Ganito kami tinuruan ng mga nasa itaas. Anong silbi ng ganitong kalaking bahay kung mag-isa ka lang? Dapat nakatira ka kasama namin. Makipag-ugnayan sa mga kasama. Maranasan ang tunay na buhay ng mga kabataang intelektual. Ito ay tungkol sa pagkakaisa ng mga kasama. Hapon, nakasama ko pa si Humili at ang iba pa. May nagdala ng kahoy mula sa bundok. Nandito ako para iligtas ka. May problema ka sa pag-iisip. Kailangan nating makipag-ugnayan sa mga taga-baryo. Kung hindi, paano natin mapapaunlad ang ngayon? Isang tao lang ang nakatira sa ganitong kalaking bahay. Ganito ka na ngayon. Naalala mo pa ba ang misyon mo noon?
Sinabi na ng punong baryo ng Luhai Mountain na may mga bahay sa baryo na pwedeng paupahan. Wala kang pera para magrenta ng bahay. Kaya pumunta ka dito para mangutya sa akin, di ba? Sabi na ng mga tao sa barangay, si Luhai-san. May mga bahay sa baryo na pwedeng paupahan. Wala kang pera para magrenta ng bahay. Kaya pumunta ka dito para mangutya sa akin, di ba? Green Pillar. Akala mo ba na katulad mo ako na may marangyang buhay? Kami ay nagtatrabaho, ay para tumanggap ng edukasyon. Tingin ko ikaw, ay hindi makabayad. Kaya naiinggit ka sa mga may armas. Ngayon ay panahon ng hibernation. Sa susunod na tagsibol, gusto kong makita kung paano ka, isang intelektual, makikisalamuha sa mga magsasaka. Sige na, hindi ka welcome dito, umalis ka. Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka paalis, ako na ang tatawag ng guard. Para report na nangungupit ka. Matagumpay na na-upgrade ang farm sa level 3. May kasamang malaking reward pa. Pakisuyo, tingnan nyo. Dadalawa pang bagong taniman. Na-unlock na ang pagtatanim ng mais at karot. Sistema ay pumasok na sa upgrade big pack. Matagumpay na nabuksan ang upgrade bundle at nakuha ang mga sumusunod na gantimpala. Unang 2,000 na isang kalinisan. Unang halaga na 3,200 at 70. 8 piraso ng mansanas ay inilagay na sa imbakan ng farm. 20 piraso ng malaking pulang ubas ay inilagay sa personal na espasyo. Isang intermediate power smart card mula sa 5 pirasang sakahan na ilagay na sa personal na espasyo, gitnang sakahan. Anong uri ng sakahan ito? Pumasok na ngayon sa system space. Sistema. Paano gagamitin ang binigay na binhi ng ginseng noong nakaraang reward? Ang kagandahan ng buhay, 41 araw at 24 oras. Katumbas ito ng 1,000 pana na ibinibigay sa'yo. Sige, itanim mo ang binhi ng ginseng. Huwag mong anihin maliban sa utos ko. Idagdag mo rin ang carrots at mansana sa pagtatanim. Opo, mahal na amo. Ano itong grupo ng mga kakayahan sa pangangaso? Idagdag mo rin ang carrots at mansana sa pagtatanim. Ano itong grupo ng kasanayan sa pangangaso? Ano ito ginagamit? Ang grupo ng kasanayan ay nangangailangan na ang host ay magdagdag ng karagdagang kakayahan. Basta't ang host ay magpapasa ng panalangin sa isipan na may dagdag. Kapag successful, diretsyo mo nang magagamit. Ang personal na kalidad ng host ay nadadagdagan din ayon sa kakayahan na pinapractice. Ang galing naman. Sige, susubukan ko muna ang isang tracking na dagdag. CJ, host. Pakiramdam ko ay parang nagiging nakakainis. Kamusta ka? Ito ba ay tungkol sa kwentong bayan? Ganun nga. Ako ay bagong salta na kabataan. Ang pangalan ko ay Liu Yuzu. Sabi ng punong barangay sa akin, kung kailangan ng muebles, pumunta ka sayo. Kamusta ka? Si Yunshu, tama ba? Ganito iyon. Ako ang bagong dating na tagapag-alaga. Ang pangalan ko ay Liu Yuzu. Sabi ng leader ng baryo sa akin, kung kailangan ng kasangkapan, punta ka lang dito. Sige, sige, Kaju. Pwede kang mamili muna sa kwarto. Kung wala kang magustuhan, gagawa pa ako para sa'yo. Kung bagay, dalhin mo na agad. Uy, sino nang pumasok? Tay, ito ang bagong kaibigan sa nayon. Pumunta siya sa bahay natin para magpagawa ng mga kasangkapan. Uy, kumusta, kumusta? Kumusta ka? Tatay, tulungan mo akong gumawa ng lababo. Gusto ko rin ng aparador. Isang malaking mesa at mga upuan. Tama. Tulungan mo rin akong gumawa ng set ng mesa at upuan para sa pag-aaral. Meron lahat ng iyon. Gusto mo ba yung banig sa kama? Yung sa bahay namin. Lahat ng nakagamit maganda daw. Sige, kunin mo nga ang ilang piraso. Sige, maghanda ka na, mabilis. Ipapadala na mamaya. Sige, naintindihan ko, Papa. Liu Ziking. Kaka-arrive lang niya, di ba? Sige, maghanda ka na, mabilis. Ihahatid ang mga gamit mamaya. Naiintindihan ko, Tay. Liu Ziking. Kakaabot lang, di ba? Sobrang lamig dito sa gabi, hindi makalabas.
Mamaya, bibigyan kita ng 2 bundle ng kahoy. Kailangan talagang mag-init ng kalan ngayong gabi. Sige, salamat sa inyo. Tatay Kwan, pakitingnan kung magkano lahat. Kabuang 17 yuan at 8 mao. Ibibigay ko sa iyo ang isang walis. 云叔，我还想要做几个架子。 Kailangan ko ng 30. Isusulat ko sa iyo ang sukat mamaya. Yenan, gumawa tayo ng 5 na patong sa bawat palapag. Walang problema dyan. Ngunit lahat ito ay custom-made mo. Kailangan ng kaunting oras dyan. Walang problema dyan. Ilan lahat ang halaga nito? 这些一共要多少钱？ Yenan, wala namang problema dyan. Pero ito ay lahat ng iyong in-order. Kailangan ng kaunting oras. Walang problema dito. Tingnan niyo kung magkano lahat. 需要多少钱？ Ay naku, lahat-lahat ay 70 yuan. 一共79块。 好， Uncle yon, huwag niyo nang ibalik ang natitirang 80 yuan. 剩下的您就不用找了。 Pakiusap, tulungan niyo akong makahanap ng isang palanggana. Gagamitin ko ito para maligo ang kapatid ko. Sige, ayos lang, haha, dad, hey hey. 爸， 哎哎， Ang ganda naman nito. Ay, tatay, gusto mo bang tumulong 要不要我一 ako? 起帮忙？我爱你有几分？ Tatay, gusto mo bang tumulong 要不要 ako? 我一起帮忙 Yaw-yaw, mas mabuti pang manatili ka sa loob ng bahay. Huwag kang magpainit sa labas. Ah, siya nga. 他呀， Ito si Liu Ziking na bagong dating sa 刘 nayon. 志清 Talagang gwapo si Liu Ziking. Mukhang napakamahinhin. Maganda rin ang boses niya. Kakaiba siya sa mga tao sa nayon. Kamusta, Liu 志 Ziking? 清， Kamusta, kasama Yu? Ang batang babae ay may makintab na itim na buhok. Kahit na naka-makeup, ang ganda pa rin. Hey, Liu 刘 Ziking. 志清， Maganda, di ba siya ang kapatid kong si Yun Xiao? 林夕瑶， Si Yao Yao ay kasalukuyang nag-aral sa mataas na paaralan. Balang araw, kailangan niyang mag-aral sa kolehiyo. Yao Yao, pero sa aming na yon, ang pinakamaganda sa 10 milya ay siya. Walang makikita na mas maganda pa sa kanya. Kuya, ikaw na ba si Comrade yun? 云同志吧， Ayos na, huwag ka nang magbibiruan dito. 少在这偏嘴巴。 Lanan. Dalhin mo na ang mga bagay kay Liu Ziking, ipahatid sa bahay. Sige, gagawin ko. Yanan, aalis na ako. Ay, bilisan mo, bilisan mo. Hey. Sige na. Pagkatapos nito, dito na kayo titira, makakabaling na rin kayo. Hey, Kuya Yu, ang bait-bait mo talaga. Tulong-tulong ka pa sa akin ng ganito kalaki. Haha, wala naman akong maibabalik sa'yo. Ay, ganito. May kamote ako dito, kunin mo na muna. Huwag na, huwag na, huwag na. Dumayo ka mula sa malayo sa amin na yon, kaya dapat lang natulungan kita. Magkapatid na tayo ngayon. Iwanan mo na lang ito at kumain kasama ang kapatid mo. Ngunit, payo ko sa'yo, mas mabuti na huwag ka nang kumain ng kamote sa hinaharap. Mukhang matagal pa bago matapos ang gutom na ito. Ay, sabihin ko na sa'yo ang totoo, wala na ring pagkain dito sa Bukirin. Isang beses na lang kami kumakain sa isang araw. Kaya't 4 na bahagi lang ang kaya naming kainin. Save mo yang mga yan. May kaunti pang makakain sa kantin. Magtiis ka na lang sa pagkain. Wala namang trabaho ngayon. Huwag ka ring masyadong busog, hahaha. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. 我呀， Hindi ako nagkukulang sa pagkain. Kapatid, may paraan ka ba para makakuha ng kamote? 有什么路子可以搞来红薯啊？ Maka, 哎，对了， hahaha. Kaya huwag kang mag-alala, kunin mo lang ito. 你就拿着。 Kung talagang itinuturing mo akong kapatid, kunin mo na ito. Kung hindi mo kukunin, ibig sabihin, hindi mo ako itinuturing na tunay na kapatid. Hahaha, ayos lang. 行， Sige, hindi na ako mag-alinlangan. Yung, 那个
Kung sakaling magkaroon ka ulit ng pagkain, pwede bang bigyan mo ako ng kaunti? Sige, hindi na ako magdadalawang 那 isip. 我就不推辞了。 Kung sakaling may pagkain ka sa hinaharap, 你要以后再有粮食， maari bang bigyan mo ako ng kaunti? O, bibigyan kita ng pera o gamit ang 不 dowry. 用彩礼。 Kahit anong gusto mo. Huwag kang mag-alala. Kapag may makakain ako, hindi kita papabayaan na magutom. Ay. Ito, talagang nag-aalala ako kung paano makipagkaibigan sa magiging biyenan ko. Kapatid, ikaw talaga. Kilala kita habang buhay. Hinaharap anuman ang mangyari. Handa akong magsakripisyo para sa'yo. Nakakahiya naman. Maging magkapatid tayo habang buhay. Kung wala nang iba, aalis na ako. Kung mahuhuli ako, sigurado akong mapapagalitan ako ng tatay ko. Bukas, sasamahan kita sa pagkuha ng panggatong. Baguhan ka pa lang dito, hindi mo pa alam ang lugar. Sasamahan kita. Bukas pupunta ako sa bahay mo para hanapin ka. Aalis na ako muna. 就先走了啊， Bye-bye. 拜拜。 Feng Mili, tinitira mo ako parang may masama kang balak. Bastos ka, Mili. 美丽， Anong nangyari? Wala kang pakialam sa akin. Ganito ang nangyari sa ulan at halumigmig. Nag-ani kami ng kahoy buong umaga. Itong taong ito wala talagang inani. Laging ninanakaw ang akin. Anong ebidensya mo na ako ang nagnakaw? Naghuhugas ng kamay. Sige, maghugas ka ng kamay. Swerte ko na lang. Ihanda nyo na ang pera nyo, mga kaibigan. Mag-ingat sa walang hiya na nagnanakaw. Sobra naman kayong magpahalaga sa mga bagay. Walang kaunting kamalayan sa pagtulong sa mga kasama sa revolusyon. Sobrang makasarilin nyo, kayo. Si Liu Shu ay sinisisi kayo. Dahil sa inyo kaya nangyari ito. Ganyan sila. Kailangan mong bayaran ako ng 20 yuan. Luha Ishan, parang nabangga ang ulo mo sa 是不 pinto. 是脑袋被门夹了？ Nagnakaw ka ng kahoy ng iba at gusto mo akong bayaran. Bakit ganon? Walang mali, sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo babayaran ang kahoy ko ngayon, pupunta ako sa kapitan at sasabihin na niloko mo ako. Ninakaw mo ang kahoy ng iba at ako pa ang magbabayad. Bakit ganito? Sa Liu, sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo babayaran ang kahoy ko ngayon, pupunta ako sa kapitan at sasabihin na niloko mo ako. Magreklamo ka, sige, magreklamo ka. At huwag mong gambalain ang kapatid ko. Hindi ka ba nakikita na nagrenta ako ng bahay para mas makabuti sa'yo? Nagtataka ka pa. Bakit hindi siya nagrenta ng bahay? Dahil ayaw niya siguro. Luhaisan, sabihin ko sa'yo. Kung magpapakita ka pa ng banta dito, mag-ingat ka, baka mapahiya ka. Sobra ka na. Huwag kang magyayabang. Nadala ko na ang mga gamit ko. Kung wala na si Liu, uwi na ako para kumain. Gustong-gusto ng pamilya namin si Xiao Shito. Pwede mo nang dalhin ang bata dito. Salamat, Genji. Paalam, Shito. Ayaw kong pumunta. Haha, paalam, Shito. 石头弟弟， Anong iniisip mo? Ayaw kong pumunta sa bahay ng iba. Gusto kong sumama kay kuya. Noong huli sa bahay ni Ate Xiao, sabi ni Xiaoshi na si Ate Xiao ang pinakamaganda. Bakit ngayon ay ayaw mo na? Gusto ni Xiaoshi na magkasama si Ate Xiao at kuya. 和哥哥在一起。 Para araw-araw nilang makikita si Ate Xiao. Ang matalino mong maliit. Sige, sasang-ayon si kuya. Siguradong mapapangasawa ka niya sa lalong madaling panahon. Si Ate Xiao, ayos ba? Walang oras si kuya sa araw para makasama ka. 没时间陪你。 Magandang gabi, makakasama ka niya ng maayos. Tandaan mo. Huwag kang mahihirapan. Pero medyo hindi masarap ang pagkain sa bahay ni Ate Xiao. 饭有点不好吃。 Palagi lang binibigay ni Ate Xiao sa akin ang puting kanin. Uminom ang lolo at lola namin ng puting tubig. Parang ginagawa ng stepmom namin sa amin. Kuya, gusto ko nang matulog. 睡觉了。 Sige, matulog ka na lang, okay. Ngayon ang pangunahing gawain bukod sa pag-imbak ng pagkain para sa pamilya yon, ay ang pagbebenta ng mga bagay sa sistema. Ang araw na ang lumipas. Dapat ay may magandang ani na. Uncle yon.
Oh, kumusta? Bakit hindi mo nakita si Jianxi? Sabi niya ay akyat siya sa bundok para mangahoy kasama ko ngayon. Baka hindi pa nagigising si Jianxi. Halika, maupo ka na, maupo ka na. Sige, uminom ka ng tubig. 喝点水。 Aha, Ito ang aking tiyahin na si Li Qihua. Ah, Tiali. 李婶儿， Salamat. Walang anuman. 切 Tiali, nag-ayos ako ng pagpunta sa bundok kasama si Jianji para mangalap ng panggatong. Hahaha, mukhang si Xiao Shito ay kailangan niyong bantayan. Pwede mo ba akong tulungan? 哎， Sige, sige, hahaha. Gusto rin ni Xiao Shito na sumama. Hindi siya magiging gulo. 乱的。 Pakyat sa bundok para mangani. Walang magagawa si Jianji at si Kuya para alagaan si Xiao Shito. Pagod at malamig sa 又 bundok. 冷。 Sumpa ko kay Kuya at kayon. Babalik kami na may dalang masarap, okay ba? Naniniwala ako kay Kuya. Pwede bang bigyan ulit si Xiao Shito ng candy, Kuya? 糖吗？ Siyempre, bibigyan kita ng 2 piraso ngayon, paano? Si Liu Ziqing, anak na ito, ay kapatid mo. 你弟弟呀？ Ay, ang ganda talaga ng aura niya. 灵气。 Sabi ko nga, maganda rin si Tita Xiao Shitao. 看， Ay naku, halika na, halika na. 哎，快过来，快过来！ Hehe, ay naku, haha. 哎呦， Ay, sobrang bait nitong si Xiao Shito. 真乖。 Inay, sino nang dumating? 进来了 Inay, sino nang dumating? 进来了 Kumusta po, Sir Madam? Hehe, ang gentle ng ate na to. 姐姐好温柔。 Nasa tabi ka ba ng kuya ko? Maliit na ba to? Yaw-yaw, nasaan na ang kuya mo? Punta na at tawagin siya. CJ. Maliit na ba to, maglaro kayo ni ate, ha? 好， Liu Ziqing, 啊， mukha kang bata pa. 你还小呢， Ako po, 22 na ako ngayong taon. 22。 Yaw-yaw, 17 na siya, Jenen. 嗯， Tamang-tama ang edad na ito. 正合适。 Ilang tao ang nasa bahay. Namatay ang nanay ko pagkatapos ipanganak si Little Stone, at hindi nagtagal. Hindi lumipas ang 3 araw. Nag-asawa ang tatay ko. May stepmother pa siya na may kasama pang kapatid. Gusto nilang ibenta si Little Stone, kaya't nakipaghiwalay ako sa kanila. Dinala ko ang bata sa probinsya. Ngayon, kami na lang ng kapatid ko ang magkasama. Ay, ang hirap naman ng buhay ko talaga. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling lumapit kay Tiali. Ay, salamat, 谢谢 Tia. 婶子。 Walang anuman, Tia. 哎，婶子， Ito para 专 sa'yo, 门给 Tia. 婶子带的。 Huwag na, huwag na. Ay, Tia, kunin mo na, kunin mo 婶 na. 子，你拿着拿着。 Hahaha, pasensya na, kuya. 哥，对不起啊， Maaga pa naman akong gumising. Hindi ka naman naghintay ng matagal, di ba? Nay, Manang, hawakan mo yan, hawakan mo. Hahaha, pasensya na, kuya. 哥，对不起啊， Napatagal ako, eh. Hindi ka naman naghintay ng matagal, di ba? Ayos lang, masaya naman ako kausap si 我 Manang. 挺开心的。 Sige, punta na tayo, okay? Bilis-bilisan, ingat sa daan. 好， Hahaha. Anong tinanong niya, ikaw? 问的是什么呀你？ Mali ang iyong kaalaman. Nagdala ako ng mga kagamitan. Baka swertehin tayo ngayon. 撞大运， Makakahuli lang tayo ng isang ligaw na manok. Ihuhulno natin ito dito. Aha, hindi mo ba sinabi na mahirap hulihin ang mga ligaw na manok dito sa bundok? Gusto mo pang ihurno ito? Mahirap nga, pero... Kung sakaling makatagpo tayo ng isang tanga na ligaw na manok, na mabangga sa puno at mamatay, hindi ba iyon ang pagpili lamang ng isa para sa wala? Kung hindi mo kukunin, meron nang nakahanda na. 是现成的。 Ang galing mo talaga, pare. Pare, meron pang isang baboy ramo. Tara na. Haha, ang bango ng magulang. 爸妈，香， Uy, si Liu at ako ay nakipagtirador sa 在 bundok. 身上打了野鸡， Hindi maginhawa ang dalhin, kaya dito na lang sa bundok ginawa. Dito na lang namin niluto. Bakit parang ibang tao ka ngayon, kuya? 变了一个人啊！ Yen, hindi ka pa rin naniniwala sa kuya mo. 相信你哥。 Sige na, sige na, sige na, sige na. Ito ay ginawa ni Kuya Liu.
Ay, Kuya Liu ang galing talaga niya. 可太有本事了。 Sa dalawang sulyap lang, patay na itong wild chicken na ito. Wow, ang galing talaga ni Liu 这 Ziqing. 真厉害， Kung sino man ang magiging asawa niya, panatag na. 可享福了。 Kainin niyo na habang mainit pa. May lakad pa ako, aalis na muna ako. Ay, tama, tama. Yung maliit na batong iyon, siguro huli na lang siya makuha ni Kuya. Kung inaantok na siya, hayaan niyo na siyang matulog dito sa bahay natin. Sandali lang, ha? Kain na muna kayo, ha? Uy, kayo ba'y nakakita sa bundok ng magandang bagay? Siguro maganda yon. Sandali lang, ha? Kain na muna kayo. Haha, uway. Kayo ba'y nakatagpo ng magagandang bagay sa bundok? Tatay, paano mo nalaman na napasok namin ang lahat? 打到大家伙了。 Ako ang tatay mo. Hindi ko ba kayang basahin ka? Okay ka lang ba? Ay, wala namang masama, gusto ko lang sabihin sa'yo. Ang galing ni Liu. 太厉害了。 Hawak niya yung pang-akit, ilang beses lang, tapos, nakatagilid na ang baboy ramo. Oh. Sabi mo, kailan kaya ako magkakaroon ng ganyang 还 kakayahan? 有本事啊！ Tay, ako at si Liu Ziqing. 我和刘志清啊， Pupunta sa black market para ibenta ang wild boar. Pupunta kayo sa black market. Mag-ingat kayo. Sige, ikaw na lang ang bahala sa likod. Huwag kang magsalita. 行，别说话。 Lahat ay ayon kay Liu Ziqing. Tingnan mo kung paano siya gumagawa. Sige, huwag kang mag-alala. 您放心吧。 Umalis na ako, sige, umuwi ka na. Sobrang galing ni Liu Ziqiang. Sa unang akyat pa lang sa bundok, nakakuha na siya ng baboy ramo. Isa pa, intellectual siya. Ay naku, talagang may gusto si Xiao sa kanya. Mukhang bagay sila ni Liu Ziqiang. Lanan. Bagay din sila ng anak kong babae. Ito ang pera ng 这 boss. 上司的出现， Wala naman akong naitulong. 帮忙， Hindi ko na muna kukunin ang perang ito. 先不拿了。 Kung hindi mo kukunin ang pera na ito, sa susunod na pag-akyat ko sa bundok, hindi na ako magdadala. Ano bang koneksyon ng bagay na yan sa susunod na pag-akyat sa bundok? Haha, ganun ba? Sige, ganito na lang. Kukunin mo ang 7 bahagi. Ako na ang bahala sa 3 bahagi. Hindi ko pa rin alam kung anong kakayahan niya. 还不清楚吗？ Bakit pa siya sasama sa'yo? Anong maibabalik niya kung sakaling magdala siya ng bagay? Hahaha. Sige, hahaha, hawakan mo ito. 拿着， Hawakan mo. Sabi mo, hahaha. Bakit may tiket ng bisikleta dito? Hawakan mo. Sabi mo, hahaha. Bakit may tiket ng bisikleta dito? Liu Ziqian, anong naiisip mo? 你是怎么想的？ Wala akong masyadong 没什 naiisip. 么想法。 Anyway, sa hinaharap, magtatrabaho na lang ako sa baryo. Talagang hindi ko na magagamit itong tiket ng bisikleta, haha. Kunin ko na lang itong tiket ng bisikleta na ito. 拿着吧。 Ay, ang pangunahing dahilan ay maraming tao sa bahay. Kailangan may sasakyan para pumasok sa trabaho. Ay. Salamat, Uncle Yon, ha. Tungkol sa mga tiket sa bandang huli, pili ka lang kung alin ang gusto mo. Sige, okay na yan. 那 Kukunin ko na to, sige. Ganun lang kakonte yan ah. Ang hina naman yan. Haha. Hindi kami nagkukulang sa pagkain. Marami na rin kaming naipon na asukal at iba pa sa syudad. Pero sila, maganda ang mga paninda. Di kami nagkukulang sa pagkain. Marami na rin kaming naipon na asukal at iba pa sa syudad. At isang mabuting lalaki. Maagang matulog kasama si Xuyaw. Magsama ng maayos kay Xuyaw. Tara na, pang-uncle. Wala naman akong kulang kay Little Stone. Kayo nga ang dapat bumili ng mga bagay. Bakit kailangan bumili? Anong ibig sabihin nito? Kung hindi ako nagkakamali, hindi na makayanan ng malaking kantina. Talaga, wala akong narinig tungkol 这 dito. 事也没听说呀。 Dapat malapit na ito sa atin. Nang dumating ako, ubos na ang supply sa kantina ng syudad ng Siam. Sa tingin ko, hindi na rin kayo magtatagal. 就晚不到哪里去。 Bukod dito, halos wala ng laman ang malaking kantina. Ano ang kakainin ng tao? Hindi na magpapatuloy ang kantina. Tama rin ang sinabi ni Liu Ziqing. 说的也对呀、
Kaya, dapat niyong kunin agad ang perang ito. 拿着这个钱啊， Pumunta kayo at bumili ng ilang bagay. Ay naku, ano pa ang ihahanda? 为什么？ Kahit nasarado ang kantina, kakain tayo sa bahay. Susunod, pumunta ka sa bahay namin. Ay naku, ano pa ang ihahanda? Kahit nasarado ang kantina, kakain tayo sa bahay. Sa susunod, pumunta ka sa bahay namin. Uminom ng hangin sa bahay ah. Ngayon, wala na tayong makain sa bahay. Kahit kaunting bigas, wala na. Kung sa'yo lang, wala tayong 连 makakain. 饭都没得喝， Mauubos na rin ang mga ligaw na 这次也 gulay. 快吃完了， Sa huli, magugutom na lang ang pamilya 只 natin. 能饿死。 Kaya nga, dapat kayong bumili na ng 做 pangluto. 饭的东西了。 Ilan na lang ang natira sa kooperatiba. Kung malaman ng lahat, baka hindi na tayo makakuha. Hindi, may iba pa. Kailangan nating mag-imbak ng mas maraming pagkain. Kung hindi, kailangan na lang nating umakyat sa bundok at manghuli ng mga ligaw na gulay. Tama, sundin natin ang mungkahi ni Liu Ziking. 先生， Bukas, bilisan nating bumili. Ngayon, dalhin mo muna ang panggatong kay Liu 请 Ziking. 送家去。 Huwag kang mag-alala, tatay. Zuzi, kung 你要是还 tinatanggap mo ako bilang iyong tiyuhin, huwag ka nang mag-atubiling makipag-usap sa akin. Kung hindi, talagang ikinahihiya ko na. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging biyanan ko. Pero kung ganito na ang sinasabi ng biyanan, sige, tatanggapin ko na. Marami pang panahon. Sige, ayos lang. Gagawin ko ang aking trabaho. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tayo na ay parang tunay na magkapatid. Hi! Sa wakas, nakita na rin kita ulit, Ateo. 到你了， Para lang sa'yo ito, iniiwan ko. Ang ate ay nag-iwan ng candy para sa mga bata. Hindi ibig sabihin na hindi pwedeng kumain ng candy ang mga bata. Yung stepmom ko rin ay matanda, palagi siyang nagtatago at kumakain. Siya lang ang kumakain mag-isa kay Wang Hongling. Ako at ang kuya ko ang nagbabantay. Binilhan ako ni kuya ng candy, hahatiin ko para sa'yo. Kuya Xiao, kunin mo na. 拿着吧。 Ito ay espesyal na iniiwan ng bunso ko para sa'yo. Yaw, tanggapin mo na muna ito. 休息吧。 Kapag gusto nang kumain ng bata, saka mo na ilabas. CJ. Saka ko na lang itatago. Salamat, Xiao Shito. Auntili, si Xiao Shito ay kailangang manatili pa sa bahay niyo ngayon. Pakisuyo, alagaan mo muna siya. May lakad pa ako mamaya sa Supply and Marketing Cooperative. Ay naku, maliit lang na bagay yan. 事儿啊， Huwag kang mag-alala, dito lang si Xiao Shito, mag-ingat ka lang. Tita Lee, si Xiao Shito ay kailangan pang manatili sa bahay niyo ngayon. Pwede bang pakisuyong bantayan siya? May kailangan lang akong asikasuhin, kailangan ko pang pumunta sa kooperatiba. Ay naku, maliit na bagay lang 的 yan. 事儿啊， Nandito si Xiao Shito, huwag kang mag-alala. Pero sana, ingatan mo ang sarili mo at bumalik ka ng maaga. 回来。 Ay, salamat, Tita 这 Lee. 麻烦了一声了。 Xiao Shito. Dito, makinig ka sa mga tito at tita, ha? 知道吗？ Kapag umuwi ang kuya, may candy ba akong makukuha? Siyempre, kapag bumalik ang kuya, siguradong may dalang magandang bagay para sa'yo, okay ba? Okay. Tita, aalis na ako. Hello, kasama. Gusto ko sanang itanong, magkano ang damit na ito? Yung damit na yon ay 36 yuan, 7 sako ng tela. Maaari bang ipakita mo sa akin ang resibo? May pera ka ba? 什么？ Kung wala kang pera, huwag nang tumingin. 别看， Araw-araw, mga taga-Bukirin ang gustong tumingin. Bakit pa rin nanonood kahit ayaw bumili, nakakainis? May pera ka ba? 什么？ May tiket ka na ba? Kung hindi ka makabili, huwag nang manood. Palagi kang nandito, galing ka pa sa probinsya. Nanonood ka pero hindi bibili. Ang sama ng ugali mo. Bilang isang sales clerk na nagsisilbi sa tao. Ganito ba ang attitude mo sa mga manggagawa at magsasaka? Anong klase kang tao na may kamalayan? Ipapaalam ko sa'yo. Ako ay isang kabataang intelektual na nagpunta sa kanayunan. Dumating ako sa mga base para sa pagtatayo ng bansa. Ninanais mo akong maliitin. Ibig bang sabihin, maliitin mo ang lahat ng mga intelektual na pumunta sa kanayunan? Lalo na't wala namang katulad mo na nagmamalupit sa mga kasamahan sa kanayunan. Anong mga walang katotohanan ang sinasabi mo? Ipakita ko pa ba sa'yo? Kung masira ito, ikaw ang mananagot. Huwag mong sabihin ganun. Gusto ko ang damit na ito. Talagang bibilhin mo. Katatapos lang maglaro ng matagal. Dapat sana para sa akin ito. Pero siya ang bumili. Doon ka magbayad. Tama nga, masama ang ugali ng tindera. Nakalimutan ko. Doon sa cashier ka magbabayad. Hindi tumatanggap ng bayad ang tindera.
Maliit na bato. Ay. Finally, you are back. Miss na miss ka na ni Little Stone. Ikaw pala si Liu Ziking. 是你啊！ Unang maglaro si Little Stone sa labas. Maghanap muna ng mga kaibigan sa labas. Kuya, may kailangan si ate, okay ba? 好， Anong nangyari kay Liu 怎 Ziking? 么了？ Dumaan ako sa supply store kanina at nagustuhan ko tong damit. Naisip ko, siguradong bagay na bagay ito sa'yo. Nabili ko na. Subukan mo na. Hindi. Ibalik mo na lang. Magkano ba ang gastos nito? Hawakan mo na lang. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Hindi ko na alam kung paano ko ito sasabihin. 说了， Sige, tatanggapin ko na. 收下了。 Liu Ziking, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Huwag kang mag-alala. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Liu Ziking, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ay. Huwag kang mag-alala. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sikat ng araw. Gusto kita. Mula nang unang makita kita, alam ko na ang nararamdaman ko. Sa buhay kong ito, ikaw lang ang gusto 谁都 ko. 不想要。 Baka naman masyado akong nagmamadali. Kung tatanggihan mo ako, ayos lang. Uunahan ko na. Gusto rin kita. 你 Lanan. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. 喜欢你了 Yun Ziking, ano bang ginagawa mo? 在干什么？ Uncle Yon. Uncle Yuan. Gusto kong makasama si Xiao sa isang malayang pag-ibig at pagkatapos ay magpakasal. Humihiling ako na pumayag ka. Liu Ziking, anong ginagawa mo? 这是在干什么？ Tatay yon. Tatay yon. Gusto kong makipag-ibig muli kay Xiao at pagkatapos ay magpakasal. Humihiling ako na pumayag ka. Liu Ziking. Wala akong tutol sa relasyon mo kay 不 Xiao. 反对。 Ngunit mayroon akong 3 kondisyon. Kung pumayag ka, pwede nyo nang ipagpatuloy. Kung ayaw nyo, huwag na lang natin ituloy. Cloud Uncle, basta magagawa ko lang. Lahat ng kaya ko, sasang-ayunan ko. Ito ang unang kondisyon. Si Xiu ay mag-aral sa kolehiyo balang araw. Hindi ka maaaring pumigil. Uncle Las, huwag kang mag-alala. Suportahan ko ang pagpasok niya sa kolehiyo. 一定支持。 Ito ang pangalawa. Umaasa ako na habang nag-aral siya, huwag mong hadlangan ang kanyang pag-aaral. Lahat ay pag-usapan natin pagkatapos niyang makatapos. Sige, pangako ko. 我答应。 Ito ang pangatlo. Kung sakaling magpakasal kayo sa hinaharap, kailangan niyong kumuha ng marriage certificate sa civil registry. Hindi pwedeng magdaos ng kasal. Alam ko na ikaw ay galing sa syudad. Kung ikaw ay babalik sa bayan, mawasak mo ang aking anak na babae. Kung kayo ay magpapakasal sa hinaharap, dapat kayong pumunta sa tanggapan ng sibil para kumuha ng sertipiko ng kasal. Hindi sapat na magdaos lamang ng kasalan. Alam kong ikaw ay isang kabataan mula sa lungsod. Kung hindi ka magbabago, mawawasak mo ang aking anak na babae. Uncle Yon, akala ko magbibigay ka sa akin ng mahirap na tanong. Kung ganito lang kasimple ang hinihingi, susunod ako lahat. Dahil naniniwala ako kay Xiao, Cloud Shu. 认定了西瑶， Siguradong aalagaan ko siya buong buhay ko. Ang tungkol sa kanya ay tungkol din sa akin. CJ. Liu Ziking. Gusto kong maalala mo ang pangakong ito 我的 ngayon. 保证。 CJ. Kung may ganitong determinasyon ka, ipagkakatiwala namin si Xiao sa iyo ng buong puso. Salamat mga magulang. Kuya, ikaw ay isang tunay na lalaki. Palagi mong inaapi si Jake Xiao. Hindi ka ba natatakot na ayaw na sayo niya balang araw? Ako, magbabalik muna ako para magbasa. Xiao ah. Ngayon ay isang magandang araw. Kain tayo ng masarap para magdiwang. 下吧。 Pupunta ako sa state-owned na karinderya para kumain. Bakit ka nagdiriwang?
Naging boyfriend kita, ha? Ay naku, ang kapal ng mukha mo 脸皮 talaga. 那么厚呢？ Kung hindi ka kapal ng mukha, paano ka nakalapit sa isang magandang babae tulad ko? Ang asawa ang pinakamahalaga. Sino ang 谁是 asawa 我 mo? 媳妇儿？ Kung magbibintang ka pa, hindi na kita kakausapin. Sige na, hindi na ako magsasalita. Ira the way, bumili pa ako ng ilang mga pagkain ngayon. Dalhin mo ito mamaya. Hindi pwede, masyadong maliit pa ang bato. Dalhin mo ito at kainin kasama ng kapatid mo. Ay nako, matagal ko nang inihanda ito para sa maliit na bato. Kung magpapatuloy ka pang tumanggi, masasaktan ako. Lanan. Sa unang baso ng alak, inaalay ko ito sa'yo. Salamat sa pagpayag sa akin at kay Xiao. 和西瑶的事情。 Basta't magkasama kayong mabuti ng anak kong babae, ayos na. Kuya, bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? 听不懂你说的话。 Ano ang kinalaman mo kay Xiao? Yanan, kuya. Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Ano ang kinalaman kay Xiao? Ay. Ikaw talaga, napakatigas ng ulo mo. Si Liu Ziqing ay kasama ng kapatid mong babae. 和你妹妹在一起了。 Ano? 啊， Si Liu Ziqing. Hindi ka ba nagtatrabaho sa kumpanya? 了吗？ Paano ka naging kasama ng kapatid kong babae? Hindi ka ba dapat masaya na magkasama na kayo? Balik ko mula sa komunidad. Nagtakda na kami ng relasyon. Uy, Li Yuzhu. Hindi ka naman nagiging tapat dito, di ba? Itinuturing kitang kapatid sa buhay at kamatayan. At ikaw, naglakas loob na maging bayaw ko. Ang maganda at mabuting babae ay para sa mabuting lalaki. Ang sikat ng araw ay maganda saan man. Gusto ko lang siya. Sige na, kumain ka na. 快吃呗。 Basta, mukhang maganda naman ang ugali ni Liu Yuzhu. 刘玉柱人品不错， Mas mabuti siya kaysa sa kapatid kong babae, kahit na medyo kulang. Pero papayag ako sa kasalang ito. Ngunit pagbalik ng tatlo kong kuya, hindi sila kasing bait ko. Kapag nagreklamo pa, papaputukan ko sila ng 20 bonde ng panggatong. Talaga namang ganun, itay. Itong si Liu Yuzhu ay lihim na niloko si Xiaomi. Mababawasan ba siya ng kapatid kapag bumalik sila? Kapatid, huwag kang magbiro. Ako at si Liu Ziqing ay tunay na nagmamahalan. Anong panloloko? 骗的。 Ay, Jiao, 西瑶， ako ang kuya mo. 亲哥， Nagsabi lang ako ng ilang salita. Ikaw ay pinagtatanggol ang batang iyon, kumain ka na agad. 赶紧吃饭。 Huwag kayong magchika pagkatapos natin kumain. Kahit kumakain, hindi kayong tumitigil sa pagsasalita, bilisan nyo na. Ayos, ayos. Siya. Kayo ba nagdadala pa ng mga gamit sa paaralan? Ah, dito sa amin. 我们这儿啊， Hey, Zeng Guapo. Nandito na kayo. Wang Dashan, bakit ka dumating ng maaga ngayon? Wala akong masyadong ginagawa, kaya naisipan kong dumaan ng maaga. Siyempre. Hindi pwede. Siyaw. Anong oras ka matatapos sa Friday? Lene. Sa Friday, para hindi maabutan ng gabi, 3 iyan na ako matatapos. Ah, Jen, Shuje. Bakit nandyan ang lalaking ito sa tabi ni Xiao? Oh, siya. Siya yung bagong dating na si Liu Ziqing mula sa aming baryo. Kaibigan ko rin siya. Liu Ziqing. Bumili ka ba ng mga bagay? Hindi, nandito ako para 不是来 ihatid ang aking kasintahan sa paaralan at saka bibili ng kaunti. Kasintahan. Sino? Hindi mo ba alam? 问嘛？ Siyang, bakit mo siya naging kasintahan? Sandali, una sa lahat. 首先， Anong pakialam mo kung sino ang kasama ni Xiao? 跟你有什么关系？ Pangalawa, si Xiao ay hindi mo kayang tawagin. 是你能叫的？ Mukhang magkaibigan lang kayo, di ba, Gine? Sino bang nagsabi na magkaibigan lang kami ni Xiao? Hindi lang kami basta magkaibigan. Kami ay mga kaibigan mula pagkabata. Noong nag-aral kami, palagi kaming magkasama sa pagpasok at pag-uwi. Lene, sino bang nagsabi na magkaibigan lang kami ni Xiao? Formal na kamag-anak lang kami.
Matagal na kaming magkaibigan mula pagkabata. Noong nag-aral pa tayo noon, palagi kaming magkasama sa pagpasok at pag-uwi sa eskwela. Wala akong problema sa'yo. Hoy, Wang Dashan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano bang ibig sabihin na magkaibigan kayo mula pagkabata? Kayo lang siguro ay magkapitbahay sa isang baryo. Hindi pa nga kayo masyadong nagkikita-kita. Kasi hindi naman tayo talaga magkakilala. 就不熟。 At saka, sa anong pagkakataon na hindi ko siya sinundo sa paaralan? Kayo ay nagkakamayan lang. Bakit parang iba na ang dating ng mga salita mo? 变味儿了呢。 Mukhang talagang mahilig kang magsinungaling, ha? Buti na lang nandito si Jian Shi ngayon. Kung hindi, baka talagang napasama na sa iyo ang anak namin na si Xiao. Balaan kita. Wang Dashan, huwag ka nang manghimasok. 胡说八道。 Sinisira ang reputasyon ng aming gamot. Pipilitin kitang magdusa sa iyong ginawa. Hindi na ako mangahas, hindi na ako mangahas. Hindi na mangyayari muli. Sikat ng araw. Sandali, ayusin ko ang mga bagay kasama ang iyong kapatid. At pagkatapos ay tutulungan kita. Linisin ang silid. Sayang, hindi tayo makakapag-dinner mamaya. Ang anuman. Hindi ba nandyan na? Sige, umalis na tayo. Liu Yuzu, ikaw na isang mabangis na probinsyano, naglakas loob kang makipag-agawan sa akin sa babae. Bakit ka pa ganyan sa akin? Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, tiyak na papatayin kita. Ay naku, bakit ganyan ang iniisip mo? 怎么就这么想不开？ Kailangan pang ikwento sa maliit na ito. Ang kwento ni Doraemon at Mi Yang Yang. Ngayon, ayos na. Kung hindi ito ikwento, hindi ako makakatulog. Umabot na ang host farm sa mga kondisyon para sa pag-upgrade. Maaari na itong i-upgrade. Sistema. Ilagay ang lahat ng naprosesong butil sa personal na espasyo. Sa kasalukuyan, may natitirang 580 pounds ng mais sa warehouse ng host farm. 640 pounds ng trigo. Kaya ibenta natin ang mais para i-upgrade. Nasa proseso ng pag-upgrade ang farm. Sa oras na ito, nangangailangan ng 0 oras para sa pag-upgrade. Sa panahong iyon, ganap na isasara ang farm sa loob ng 0 oras. Bukas, dapat ay halos tapos na ito. Sobrang excited ako sa upgraded na personal na regalo. Ay. Sistema, binabati ang host, matagumpay ang pag-upgrade ng sistema. Isang reward na upgrade na regalo. Pakisuyong tingnan ito. Nagdagdag ng 1 piraso ng lupain. Bukas ang tindahan para sa mga buto ng patatas at buto ng damo. Na-unlock ang pabrika ng pagkain. Buksan ang upgrade na regalo. 2,000 na gintong barya. Nailipat na sa tindahan. 2 bahagi ng buto ng rosas, 8 piraso ng lupain, 3 piraso. 3块。 Yan lang ang lahat. 就这些啊？ Paano ang aking mga kakayahan? Pakitandaan, tagapagdala. Ang upgrade package ay random na gantimpala. Hindi maganda ang gantimpalang ito. Maaari lamang sabihin na bumaba ang swerte ng tagapagdala. Paano ang aking mga kakayahan? Pakitandaan, host. Ang upgrade package ay random na gantimpala. Hindi maganda ang gantimpalang ito. Maaari lamang sabihin na humina ang swerte ng host. Buti na lang, wala kang pisikal na anyo. Kung hindi, tiyak na papaluin kita hanggang sa magdumi ka. Sige na, hindi na kita papansinin. Sa susunod, ibebenta na ang lahat. Sabihin ko sa mabuting host kapag na-upgrade na. Kuya, nanaginip ako ng masarap na pagkain. 知道了。 Ngayon pupunta na ako para magluto para sa'yo. Ngayon, si Sister Xiao ay pasukan na. Naghanda ako ng pagkain para sa kanya. Kain ka muna. Ang sarap, kumain ka ng dahan-dahan, walang tao. 吃，没人。 Naagawan ka. Ang bango, nakakakain ako ng 3 malaking mangkok. Anong tinitingnan ni Xiao? Anong balak mo? Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo? Bakit, bitawan mo? Bitawan mo si Wang Dashan. Ikaw, si Raulo. Si Liu Yusho, ayaw ng inuman, pinilit sa malasakit. Ngayon, ikaw ang kusang makikipaghiwalay kay Xiao. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ikaw, may lakas ng loob na magbanta sa akin. Suntukin niya, ha? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Huwag na, Liu Ziking. Tumigil ka. Uminom ako ng tubig mula sa espiritual na bukal. Lumalakas ang katawan ko. Pero, Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang. Anong nangyayari?
May ilang nang bubuli sa mga babae sa harap ng paaralan. Hindi ba kayo makikialam? Seryoso itong aksyonan ng paaralan. 会严肃处理的。 Mama ka sa akin, ikaw lang. 就你， Tara na. Natakot ka ba, Xiao? 小， Natakot ka ba? 吓到了。 Xiao? Wala akong kinalaman kay Wang Dashan. 我跟王大山一点关系都没有。 Huwag kang magalit, okay? Hindi ko rin siya tinukso. Hindi ko rin alam kung bakit siya pumunta para harangin ako. At nagsasabi pa ng mga walang kwentang bagay. Wala kang kinalaman dyan. Si Wang Dashan lang ang may kasalanan, may masamang balak. Parang pala ka na gustong kumain ng swan. Siyempre naniniwala ako sa'yo, ha? Likihwa. Yung maliit mong bastos na anak, tinukso ako at pinagsabihan pa ng tao. Hindi titigil ang galit ko sa inyo ngayon. Babaeng matanda, Jelue, puno ka ng dumi sa bibig. Pabayaan mong umihi ang anak mo para makita. Hindi siya karapat-dapat kahit isang hibla ng buhok ng anak kong babae. Ikaw, masamang tao, may lakas ka pang manghamak. Sasabihin ko sa iyo, wala ni isang mabuting tao sa pamilya nyo, Jelue. Ay, kung hindi, paano mo mapapalaki ang batang masamang si Yan Xiao? Sinira ang anak ko. Kailangan ng bayad. Kung hindi, ipapaalam ko ito sa lahat. 闹到人尽皆知。 Jelue, Wang Pozi, puro kakalokohan. 你满嘴喷粪！ Kami sa pamilya ng yon, matuwid kami kaya hindi natatakot sa anino. Yung anak mo, siya ang may kasalanan. 咎由自取。 Ang natamo niyang parusa ay mababalang. Pwe! Wala akong pakialam. Kayo ang may kagagawa nito. Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, pupunta ako sa bahay niyo. Magpakamatay ka. Yari. Wala akong pakialam. Sila ang dahilan ng lahat. Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, magpapakamatay ako sa bahay niyo. At ikaw ay magpapatuloy sa iyong kalokohan. Dapat tawagin mo ang kapitan para magdesisyon. Huwag mong sabihin papaluin ko ang anak mo. Kahit nakasuhan ko siya ng pagiging tulisan, tiyak na mananalo ako. Sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita dyan? Bakit wala kang karapatang magsalita 怎 dyan? 么没有我说话的份儿？ Ako ay isang kabataang nagpunta sa probinsya upang magtrabaho. Ang anak mo na nangbubuli kay Xiao at nanggagago ay isang krimen. Isa siyang taong dapat barilin. Kung ako, dapat siyang ipadala sa bukirin. 要把他送到农场。 Para magbago siya. Ikaw pa ang nananakit sa anak ko, ha? Makikipaglaban ako sa'yo. Ikaw. Ay nako, tingnan mo, nag-away na sila. 打起来了。 Liklihwa, naglakas loob kang humawak ng kamay, ha? Ang sinasaktan mo ay ikaw na walang hiya. 这个不要脸的。 Ay naku. Likihwa. Naglakas loob kang humawak ng kamay, ha? Ang sinasaktan mo ay ikaw na walang hiya. 不要脸的。 Likihwa, ikaw na masamang tao. Talagang hindi ko inasahan. Ang tita mo ay ganito kalakas. Huwag mong saktan ang nanay ko, papatayin kita. Hahaha. Bitawan mo ang lubid ko. Ikaw, maliit na walang kwentang tao. Hahaha. Ayos lang ba ang tita? Ayos lang, ay naku, wala tayong magagawa. 哎呀，没办法呀！ Pumatay sila, tigilan nyo na yan. 都别闹了！ Walang dapat magulo. Anong nangyayari? Anong gulo na 什 ito? 么样子了？起来！ Kung patuloy ka sa ganitong asal, mukhang hindi mo na makukuha ang mga puntos ng pamilya mo ngayong buwan. Ay nako, ako si Wang, labis ang aking pagdurusa. 老婆子受大委屈了， Director Qin, kailangan mo kaming tulungan. 主啊！ Haha, kalokohan. Siyempre, anak mo ang nangbuli sa anak kong babae sa paaralan. Nakatanggap siya ng leksyon. Hindi makatiis, nagdala ng tao para makipag-away. Si Wang Dashan ba ang sinasabi ni Auntie Li? 是不是你李婶说的那样？ Alam ko na ikaw yon, tamad na babae. 你这个懒婆娘， Lene, mukhang sobrang komportable na kayo araw-araw. 整天过得太舒服了。 Nagsusungit, nagwawala, nagsusuntukan. Ngayong araw, tatanggalan namin kayo ng 3 araw na sahod.
Para matuto kayo. Ay naku, Diyos ko. 我的天嘞！ Hindi na talaga makatarungan ang buhay na ito. Sobrang pabor ka pa. Huwag akong gawing desisyonan. Binabawasan mo pa ang aming mga puntos. Mukhang may relasyon ka kay Likihua, diyan. 有一腿 Hindi malinaw. 不处， Hey, Wang, huwag kang masyadong magsalita ng kalokohan. Tingnan mo, hindi ko siya papayagang makaligtas. Patayin mo siya, hey hey hey. Likihua, hindi mabuti ang pamilya 不 nyo. 是好东西。 Kung ang itaas ay hindi tuwid, ang ibaba ay baluktot. Nakikita ko na kayong pamilya ay mga engkanto, tumahimik ka. 你闭嘴！ Bitawan mo ako, kailangang makipaglaban ako sa kanya. Ginoong Lao Shai. Kung hindi mo mapigilan ang asawa mo, ipapadala ko siya sa munisipyo para sa pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas. Lene, anong ginagawa ninyo mga iresponsable? Ginoong Pozi. Kung hindi pa kayo magsasawa, umalis na kayo sa baryo. Nagsisinungaling ka, humihikab, tumahimik ka, ah. Suzauli, kung magpatuloy ka pang makipag-argue, maghihiwalay tayo. Haha, gusto ko pa rin manatili sa baryo. Manager, huwag magalit. 生气， Ito ay kasalanan ng aming pamilya. Hindi tinanggap ang pagkakamali. Hayaan na lang kami. Kahit si Teacher Wang, okay na. 今天就算了， Pero bawasan pa rin ang puntos. 分儿还得扣。 Hindi naman gaanong malaki ang bawas. Kukunin ko na lang ang 100 puntos nyo. At sobrang masama. Dapat talagang parusahan. Kung si Kapitan Jinjin ang magbabawas ng puntos, huwag na lang. Wala namang mamamatay, di ba? Sige, kay Guru Wang okay na ngayon. 今天就算了， Pero kailangan pa ring bawasan ang kulang puntos. Bawasan pa kayo ng 100 puntos. 100分儿。 Sobrang masama, dapat talagang parusahan. Kung si Kapitan Kin ang magbabawas ng puntos, huwag na lang. Wala na bang mamamatay? Pag uwi ko, papaluin ko ang tanga na to. Pwede bang bawasan ng kaunti? Walang usapan. 没得商量。 Sige, kung ibabawas, ibawas na. Captain Kin, hindi ka naman pwedeng pumabor sa pamilya yon, di ba? Tama, tama. 是 Sinasaktan ng pamilya yon ang asawa ko. 生了， Wala bang bayad dito? At si Liu Zhu, 刘宇柱， nagsimula na rin siya. Gusto pa kaming maningil. Para kayong mga walang utang na loob. Guru Wang, anong sinasabi mong walang kwenta? Unang nanakit ang anak niyo kay Yun Xiao. 云西瑶， Pinagsabihan ko lang siya. Hindi ko siya pinadala sa rehas. Sadyang mabait lang talaga ako. Guru Wang, 是 anong kalokohan yan? 屁， Siyang unang nangbuli kay Yun Xiao. 欺负云西瑶， Sinaktan ko lang siya. Hindi ko siya pinadala sa labor camp. Naging sobrang mabait lang ako. Liu Ziqiang, anong ibig mong sabihin? Kung hindi dahil sa kanya, si Yun Xiao ay isang seduktora. Magagawa ba ng anak ko ang ganitong kalokohan? Ang anak ko ang pinakamatalinong bata sa baryo. 最聪明的孩子， At may pinag-aralan pa. Binalaan kita. Huwag kang magulo at magbula-bula dito. Maniwala ka o hindi, agad akong tatawag sa mga pulis. Tingnan natin kung hulihin ng mga pulis ang anak mo. Guru Wang, ang dami mong sinasabi, gusto mo lang ng pera. 没有钱， Sabihin mo nga. Gaano karaming pera ang gusto mo? Si Laolin, talagang may isip ka. 是你明示。 Ang anak ko at manugang ko ay ganito na ang sinapit. 这个样子了， Dapat naman ay may kabayaran na 100 yuan, di ba? Ikalawang pagkakataon na ikakasal si Yun Xiao. 要嫁进来， Anyway, ang reputation niya ngayon bilang isang mapanlinlang na mangkukulam ay kumalat na. Hindi na rin siya tatanggapin ng iba. Tanging kami lang ang may kabutihang loob. Pagkatapos nito, wala nang pagkakataon pa. Putang ina mo. Mag-ihi ka nga, tignan mo kung anong kalagayan ng pamilya nyo. Hindi ka karapat-dapat na magpasuot ng sapatos para kay Xiao namin. Hindi natin alam Sasagutin ng tatay ko Ginoong Wang, ilalabas ko na ang usapan ngayon. Kung sakaling may sinuman sa pamilya nyo na muling mag-isip ng masama. Pagsasampalin ko kayo, maniniwala ka ba? Kalma lang. Natakot si Shito. Ano sa tingin mo, Lao Yun? 觉得怎么样？ Hey! Ano sa tingin mo, Lao Ying tao? 觉得怎么样？ Ginoong Wang, parang naipit ang utak mo sa pinto. Tignan mo ang itsura ng anak mo. Kailangan pang pumila para sa kasal na walang buhay. Yan akala mo ba'y sikat na sikat ang pamilya nyo? 一家是香饽饽。 Lene,
Itong sirang sapatos, kahit ibigay sa amin, ayaw 送 namin. 给我们家， Ayaw namin. 不要！ Magsalita ka ulit. 说一致。 Lahat ng nagkakagulo sa palabas, gusto lang makulong. Ganyan talaga ang mga nakatatanda. Bakit nandito pa kayo? Sabihin mo, sino ba talaga ang nagkakagulo? Sila ang nananakit sa mga tao. Tingnan mo, sinaktan ako. Hindi pwedeng ganito na lang. Ano bang kinalaman namin dito, talaga? Ikaw si Liu Yuzu, di ba? Katatapos ko lang mag-imbestiga. Pumunta ang pamilya Wang sa pamilya yun ngayon. Dahil sinaktan mo ang anak nila kahapon. Ano nga ba ang dahilan? Ikaw ay si Liu Yijuari. Katatapos ko lang mag-imbestiga. Ngayon, nagpunta ang mga Wang sa mga yon. Dahil kahapon, kinuha mo ang anak nila. Ano nga ba ang dahilan? Kapatid na tagapagpatupad ng batas, ganito ang nangyari. Ang kwento ay ganito. Kahapon, pumunta ako sa paaralan para sunduin ang aking kapareha. Saktong nakatagpo ko si Wang Dashan. May ilang tao na nanakit sa aking kasintahan. At sinaktan pa siya. Kaya ako ang nanakit. Pagkatapos, nangako ang mga leader ng paaralan sa akin. Tiyak na seryosohin nila ang insidenteng ito. Lahat ng nandoon kahapon ay makakapagpatotoo. Walang-wala. Tama ba ang sinabi ni Liu Zikyu? Ay hindi. 不是， Hindi, talagang hindi. 不是， Siguradong siya ay nagsisinungaling. Huwag siyang paniwalaan. Daxian, agad mong sabihin sa kasama ng seguridad. Sabihin mo ang kasalukuyang sitwasyon. Bilisan mo, sabihin mo ng tama. Magsalita ka ng maayos sa kasama ng seguridad. Paano mo siya pinahirapan, si Xiao? Wala akong ginawa, gusto ko lang magbiro sa kaklase. Mukhang nakasabi si Huang Daxian, ah. CJ, aking titignan ng mabuti ang bagay na ito sa paaralan. Magsalita ka ng maayos sa kasama nating gwardiya. Paano mo pinahirapan si Xiao? Wala akong ginawa, gusto ko lang magbiro sa mga kaklase. Mukhang nakasabi si Wang Dashan. Sige na. Aking titignan ng mabuti ang bagay na ito sa paaralan. Matagal nang gumagawa ng masama ang pamilyang Wang sa nayon. Sa wakas, may isang tao na makakapigil sa kanila. Talagang may kakayahan ang bagong dating na kaibigan ng bayan. Si Liu Ziqing ay hindi pa kasal, 还没 di 结 ba? 婚呢吧？ Anong tiyahin? 婶子， Gusto mo bang ipakilala si Liu Yuzu sa isang tao? Hindi ako nagkakamali, di ba? Tama, ang batang ito ay gwapo at may 又 kakayahan. 好又有本事， Talagang hinahanap. 想法 Tiyahin, may kasintahan na ako. 我有对象了。 Sino kaya ang may magandang 没 panlasa? 见过啊。 Malayo sa mata, pero malapit sa puso. Siya ang kapatid kong si Yun Xiao. 林夕瑶， Ah, 啊啊！ tama. Si Xiao ang aking kasintahan. Sa buong buhay ko, siya lang ang aking 只 mamahalin. 会喜欢他一个人。 Lene. Ngayon, ilalabas ko ang aking salita, Lene. Sino man ang magtatangkang makialam, ay makakalaban ako, si Liu Yushu. Tama, si Xiao ang tanging manugang ko. 是我唯一的嫂子。 Kayong tatlo, sumama kayo sa akin pabalik sa Zen ano. Tara na. Tara. 走走， Bilisan mo. Yun Jins, Yun Xiao. 云夕瑶， Si Liu Yushu ang dahilan kung bakit ako nag-drop out. Mabubuwal ka rin sa huli, Kirai. Sino ka ba? 谁呀？ Sinasabi ko sa'yo, kung masama ang mood mo, huwag mo akong pilitin na saktan ka. Sino ka ba? 谁呀？ Sinasabi ko sa'yo, masama ang loob ko, huwag mo akong pilitin na saktan ka. Ah, ako ang nakatatandang kapatid. Ang pangalan ko ay Luo Haichang. Kabilang kami sa parehong batch ni Liu Yuzu. Lene, walang mabuti sa mga kaalaman, wala tayong dapat pag-usapan. 要跟刘宇说说。 Hindi. Walang ganun. 听到没有？ O rin galit na galit din sa gago, sa putang ina niya. Kaaway ng kaaway mo, kaibigan mo na rin. Sama-sama tayo. Kaya hanapin mo na ako. Ikaw na ang nag-isip niyan. Yun ay ang taniman ni Liu Yuzhao, basta. Tama ka nga. 说的对。 Ay nako, ang dali lang sabihin. Saan natin gagawin ang lason? Wala pa tayong kahit isang insekto dito. Ay,
Maraming pestisidyo ang 这 kooperatiba. 可是有一大堆呢。 Isang hindi ba sapat? Tara na. 走。 Anong ginagawa mo dito? Mukhang nag-uusap sila tungkol sa masamang bagay doon. 商量不好的事情。 Wang Dashan, paano nagkasama sina Lu Haishan? Mukhang nagbabalak sila ng masama. Ikaw, malas ka. Bakit nandito ka sa pintuan ng bahay ko? Naging ganito ang itsura ng bahay namin dahil sa'yo. Hindi pa ba sapat? Yung nangyari kanina, impulsibo lang ako. Ito ang 20 yuan na bayad ko sa'yo. Tanggapin mo na bilang kabayaran. Ito naman ang bagong pinatuyong bihon namin. 20 yuan lang, gusto mo nang mag-ayos, Dene. Dapat sana, gaya ng sabi ng matanda kong asawa. Bigyan mo siya ng 100. Gusto mo ba? Dalhin mo na lahat ng bagay mo. Ay, ang ganda ng isip mo. Ito ang ibinigay mo sa akin. Nanay. Itatapon ba ang mga noodles? May pesticide dito. Wang Dashan ay umamin na. 自招了， Alam mo pa na may noodles. Kagabi, ikaw at si Lu Haishan. 就是你和卢海山。 Pumunta sa taniman ko sa bahay at naglagay ng gamot. May ebidensya ka ba? Huwag na magpanggap na inosente, huwag mo kaming pahirapan. Inay, huwag makinig sa kanyang kasinungalingan. Sino ang gagawang kumain ng mga binigay mo? Yun kunin mo na agad. Gusto mo pa akong saktan, ha? Talagang masama ang puso mo. Ay naku, ang pagmamahal mo ay magpapatay sa buong pamilya ko. Ay naku, Diyos ko. 哎呀，我的天啦！ Ay naku, wala kang ebidensya, pinaparatangan mo ako. Sasampahan kita ng kaso. Paparatingin kita sa mga otoridad. Daga. Wala akong ebidensya. Paano mo alam na ang mga piniritong noodles na ito ay may lason? Sige, sabihin mong hindi mo alam, kaya't kakain ka ba? Wala akong ebidensya. Paano mo alam na ang mga piniritong noodles na ito ay may lason? Nagsasabi ka bang hindi mo alam? Kakain ka ba? Kahapon ng gabi, nakita ko yung tiyuhin na ito. At isa pang tiyuhin. Wala akong kinalaman dito. Lahat sila ay apelyidong Lu. Nakatulong lang ako sa iyo na mag-spray ng pesticide para sa mga damo. May mali ba dito? Tutulungan ko rin ang tiyuhin mo na mag-spray ng pesticide sa inyo. Okay ba yun, ikaw maliit na kuneho? 你个小兔崽子！ Mga bagay na hindi tinuruan. Gusto ko nang sumapak. Kapatid na ito. Yung matanda mong asawa, sinaktan niya ang anak namin sa harap mo. Malamang kasabwat ka rin. Puta, ang baho ng bangungot mo. Ay, walang awa talaga. 你呀， Yung asawa ko na matanda na, pinaghuhugas ang baho ng iba. Ayoko na talagang mabuhay. Parang pinipilit nilang ilayo kami sa katapusan ng daan. 上逼呀！ Ay naku, haha, ay naku. 哎呀！ Tama na, Liu Yusho. Magbigay ka ng puwang. Hindi kita palalampasin, alam mo ba? Kaibigang siya Yuan. Nakita mo ba? Hanggang ngayon, nangahas pa rin siyang magbanta sa akin. Hindi ko siya palalampasin. Ay, siya. Walang pesticide na binibenta sa labas. Ngayon, tanging sa pampublikong imbakan lang may pestisidyo. Ninakaw mo ba ang ari-arian ng publiko? Hindi biro ang kasalanan iyan. Inay, ina mo. Anak ko. Liit na batora plus 5 ay katumbas ng may square. 等于 y 方。 Gaano ang NA? Aba, hindi ka na nga pang high school. Mukhang ang hindi natutunan sa paaralan ay hindi kultura, kundi kung paano manligaw sa lalaki. Ikaw. Si Kuya Dashan at si Zaiking ay talagang nahulog sa'yo, itong mapangakit na fox. Ako. Sino ka ba? Siya si Zhang Xiaohong mula sa ating ngayon. Noong una, lagi siyang kasama ni Wang Dashan. Ngayon, nagtatanim siya sa bahay. Si Yuxiang, Kuya Dashan, at si Lu Zaiking ay nawasak dahil sa'yo. Naitalaga sa kanlurang bukirin. Nagtatanim ng 30 taon. Nasiyahan ka na ba? May sakit ka yata. Kung hindi pa dahil sa 2 tao na naglagay sa akin ng lason at nangupit, paano mapupunta ako sa Northwestern Farm? Walang kinalaman si Xiao Jian. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako nakikitungo sa mga babae ng may galang. Kung muli mong pipiliin si Xiao, mag-ingat ka, hindi ako magdadalawang isip na hindi ka pagbigyan. Yup Xiao, sino sa tingin mo ang ikaw? Di naman basta nakapag-aral ng ilang taon lang. Sa baryo, walang isang estudyante ng kolehiyo na nakalabas na.
Akala mo pa na magagawa mong maging isang agila mula sa isang maya. Baka balang araw, wala ka nang makain na mansanas. Kuya, bakit ang ate na ito kumakain ng hindi naghuhugas ng mansanas? At nakadagdag pa na mabigat ang dala niya, ikaw pa ang mag-aalaga. Yuxiao, hintayin mong matapos mong mag-aral. Hindi ka pwedeng pumili. Hindi kayang buhatin ng mga kabataan. Kahit pagkain, hindi makakain. Hindi kayang buhatin ng mga kabataan, kahit pagkain, hindi makakain. Ikaw. Sige, mag-relax ka. Hindi kita papayagang magdusa sa hinaharap. Ang kapatid kong lalaki ay talagang mahusay. Pinapabusog niya kaming dalawa ni Ate Xiao. Alam ko, pero kung hindi makapasok si Zuzi sa kolehiyo, nakapag-aral ako ng maraming taon. Talaga bang kailangan na lang bumalik sa nayon? Hindi, ang pag-aaral ay nagtuturo sa tao ng tamang pag-isip. Hindi ba't ipatutupad na ang bagong patakaran sa pagsusulit? Sigurado akong makakapag-aral ka sa kolehiyo sa hinaharap. Talaga. Ano ang ibig sabihin ng pag-aaral ay nagtuturo ng tamang pag-isip? Ibig sabihin, mag-aral. Makakatulong ito sa tao na maunawaan ang tamang desisyon. Tulad ng ate mo, si Xiao. Kaya't kailangan ko ring mag-aral ng mabuti sa hinaharap. Ay, hindi tahimik ka makailan. Sa hinaharap. Basta't bumalik si Xiao. Pupunta tayo sa bayan para sunduin ang tao. Ay, hindi tahimik ka makailan. Sa hinaharap. Basta't bumalik si Xiao. Pupunta tayo sa bayan para sunduin ang tao. Sang-ayon din ako dito. Sa hinaharap, basta't umuwi si Xiao mula sa paaralan, susunduin ko siya. Lanan. Sige, ikaw na ang bahala. Liu Ziqing, hi. Walang anuman, ito ay dapat kong gawin. Nasaan si Ate Xiao? Bakit hindi siya bumalik kasama niyo? Ah, nag-aral siya. Bumabalik lang siya kapag bakasyon. Kapag bumalik na siya mula sa bakasyon, makikita mo na siya. Na, sobrang miss na miss ko na siya. Gusto rin ni Little Stone na pumasok sa paaralan. Gusto kong makita si Ate Xiao araw-araw. Little Stone, makakapag-aral ka na rin sa lalong madaling panahon. Hey, hey, oy. Mga kasapi, pakiusap makinig. Mula ngayon, ang ating malaking kantina ay isasara na. Ano ang gagawin namin? Lahat ng bagay dito ay kinuha na. Kailangan mo kaming tulungan, Kapitan, para mabuhay. Alam kong biglaan ang mga pangyayari at walang handa. Ngunit ito ang utos mula sa itaas. Lahat tayo bilang bahagi ng ating bansa. Kailangan sumunod sa mga patakaran ng gobyerno. Lahat ito ay lilipas. Ngayon, parang wala nang daan palabas. Alam ko na biglaan ang mga pangyayari at walang handa ang lahat. Ngunit ito ang nais ng nakatataas. Lahat tayo bilang bahagi ng ating bansa. Kailangan sumunod sa mga patakaran ng gobyerno. Lahat ito ay lilipas. Ngayon, parang wala nang daan palabas. Kayo ba talaga ang may gusto ng gulo? Ngayon, nagkakaroon ng taggutom sa baryo. Di madali ang bawat pamilya. Ngayon, mainit na ang panahon. Kung walang makain, pumunta sa bundok para maghanap ng wild vegetables. Pwede bang kainin ang wild vegetables? Ay naku, Kapitan, hindi pwede yan. Tama si Kuya Liu, nakuha ka talaga. Kung hindi mo pa kami pinaghanda ng maaga, baka ngayon, katulad na kami ng iba. Nakita ko rin sa loob ng lungsod. Sa tingin ko, ganito rin ang magiging takbo ng baryo. Kahit ano paman, pasasalamat pa rin sa'yo. Kung hindi, magbubungkal na lang kami ng gulay sa bundok. Kain pa nga ng hilaw. Sige na, nakalimutan mo na asawa ako ng ate mo. Huwag ka namang sobrang magalang sa akin. Haha, nga. Sa susunod, magiging bayaw na kita. Sige, pupunta tayo sa bahay ko para kumain ngayon. Ayos na, kakabual lang ng malaking kantina, wala tayong kawali. Kahit na nag-ani ka ng mga ligaw na gulay, wala ka namang makakain. Talagang maraming ligaw na gulay. Kapitan, ikaw, kahit na may natirang bigas sa bahay natin ngayon, Jenen, hindi natin ito basta-basta magagamit. Tatlong taon na ang nakalipas. Ang pabrika ng bakal dito ay pareho pa rin ng dati. Pero tayo ay sobrang nagbago na. Ngayon, ikaw. Pero ang boss na may pinakamalaking kumpanya sa buong bansa. Noong pinaplanong magtayo ka ng kumpanya, sobrang tutol ang magulang mo. Pero ipinaglaban mo pa rin.
Ay, mababait naman sila. Pero may sarili akong naiisip. Napakahalaga ng oportunidad na ito ng pagbubukas ng ekonomiya. Hindi ko pwedeng palampasin. Ginoo. Ay. Ikaw. Ikaw si Yuzeo. Ako si Tiawang. Haha, matagal na tayong hindi nagkita, pero ang bata mo pa rin. Basa ko na ang liham mo. Hindi ko akalain na matapos ang paghihirap mo at ganito ka nakaganda ang buhay mo ngayon. Haha. Tama, ito ba yung babaeng pinili mong makasama sa probinsya? Ang ganda niya talaga. Tugma kayo niyan. Tiawang, ako ay parang isang dapit hapon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong kagandang dalaga. Mas maganda pa siya kaysa sa mga dalaga sa lungsod. Tita Wang, sa loob ng maraming taon, palagi kong iniisip ang tungkol sa lahat. Kung hindi lang ako abala kamakailan, tiyak na makikita ko kayong lahat. Napakabait na bata. Nasaan si Xiaoshito? Ay, Xiaoshito, ang tagal na nating hindi nagkita. Xiaoshito, ganito na siya kalaki ngayon. Hahaha, si Little Stone ay talagang nagpakita ng galing. Ngayon, nakapasok na siya sa junior class. Talagang nakapagbigay siya ng karangalan sa pamilya. Si Little Stone ay talagang umuunlad na ngayon. Hahaha, Liu Dajiang, ikaw na walang silbi. Ganito na lang, basta-basta kang nawala ng trabaho at pinapalayas kami. Kung hindi masusolusyonan ang bagay na ito, hindi tayo matatapos. Pakiusap, huwag masyadong maingay, hindi ba ito nakakahiya? Iyade, kailangan mo pa bang isipin ang iyong reputasyon? Walang silbi, ikaw pa ang isa sa mga unang nawalan ng trabaho. Nagtataka ako. Noong una, nabulag ako sa mantika. Nang ikasal ako sa pamilya mo, ayos na ayos ka. Hanggang ngayon, ang nasa isip mo pa rin ay si Liu Yusho at si Xiaoshito. Yung dalawang batang iyon. Sila. Matagal nang hindi ko alam kung saan sila namatay sa isang maduming kanal. Simula ngayon, umaasa ka na lang kay Hongming ng pamilya ko para sa iyong kabuhayan. Oh, Diyos na si tao. Sino-sino itong mga tao? Hehehe, si Tita Wang. Bakit hindi mo sinabi na may ganitong kagandang kamag-anak? Maan ka sa bahay ko. Kasalukuyan akong may isang anak na walang asawa. Zhang Gihua, huwag mangarap ng mataas. Sila ay mga estudyanteng kolehiyo. Zhang Gihua, huwag mangarap ng mataas. Sila ay mga estudyanteng kolehiyo. Ay, ang mga estudyanteng kolehiyo ay maganda. Sa wakas, may isang tao na karapat-dapat sa anak ko. Hahaha, na. Parang nabangga ang ulo mo sa pinto, Tingnan mong mabuti kung sino sila. Yung mabait kong stepmom at yung tatay kong hindi na nakipag-ugnayan, akala ba nila tayo, ay matagal nang namatay sa probinsya. Sayang at nabigo kayo. Ikaw si Liu Yuzhu. Ikaw si Xiaoshito. Itago mo yung nakakadiring anyo mo. Anong bato-bato ka pa? Ako si Liu Zhen. Sino ang nag-utos sa'yo na palitan ang pangalan? Liu Dajiang. Tapos na ang ugnayan natin. At saka, dati gusto niyong ibenta si Xiaoxu. Bakit ngayon ay parang tatay ka pa? Para kanino? Huwag mo akong itulak. Mom at Dad. Kailangan niyo akong iligtas. Nabuntis ni Wang Hongming ang kapatid kong babae. Kailangan niyang bayaran kami ng 20,000 yuan. Kung hindi, ipapakulam siya para wala ng supling. Mom at Dad, kailangan niyo akong iligtas. Ako na lang ang natitirang anak niyo. Walang makakapagligtas sa'yo. Wala akong pera. Mom at Dad, kailangan niyo akong iligtas. Ngayon, ako na lang ang tanging anak niyo. Walang makakapagligtas sa'yo. Gusto mo pang magpusta? Wala akong pera. Anong ibig mong sabihin, batang kuneho? Gusto mo bang maging walang konsensya tulad ng kuya mo? Sinasabi mong ikaw ang tatay ko. Noong mga panahong halos maibenta ako, nasaan ka? Ngayon, hindi ka na basta-basta makakapagpanggap na kaya mo akong guluhin.
Kapatid kong lalaki ay ngayon ang pinakamayaman sa syudad ng Shu. 当首富了， Kung nagsisisi ka, umalis ka na. 对吧？ Yu! Tara na. Kung alam ko lang, hindi ko sana kayo pinakain 我 noon. 都不给你们， Ikaw, Taksil. Dapat hindi na ako tumahimik. Walang kasalanan si Lanking. 没有， Alam ba ni Lanking? Nanay, kaya mo bang tingnan na mawala ang iyong anak? Peste, nawala na sa trabaho ang tatay mo. Wala na tayong bahay. 都没有了。 Ngayon, pati si nanay, hirap na rin. Ay, wala na akong magagawa para sa'yo. Tatay. Tulungan mo ako. Zuzi, umalis ka na. 先走吧。 Ang bahay na to ay parang malaking dumi. Huwag kang maaboy. Si Honging matagal nang naglilibang sa labas. Hindi ko alam kung gaano karaming beses akong nilapitan ng iba. Tantyahin, ang lahat ng pera ng iyong pamilya ng Liu ay na-emptied ng batang ito. Haligi. I save ang iyong kapatid. Tanging mailigtas mo lang siya. Ngayon ay inamin mo na siya ang iyong illegal na anak. Tila na ang aking orihinal na ulat ay hindi talaga. Walang tagumpay. Lumili ko ito ay isang bastard na gumawa nito. Sira ang buhay ko. Nawala na ang posisyon ng workshop director. Nasa boiler room na ako ngayon. 锅炉房， Alam mo ba kung paano ko nalampasan ang 3 taon na ito? Pare, may konsensya ka pa ba? Ako ba ang naglagay ng kutsilyo sa lib mo para sa mga kalokohan? Zanggihua. Nasaan na ang pangalawang anak na ipinagbubuntis mo noon? At nang ito ay dahil sa'yo, malas ka. Kung hindi dahil sa'yo, sana ay hindi naubos ang bahay. Paano mo magagawa na itulak ako para mapalaglag ang bata? Ah, anak mo pala siya. 是你的亲儿子。 Pinatay niya ang isa pa niyang anak. Sobra na, sobra na, sobra na. Ito ay mga personal ninyong usapin. Kung gusto mong magbayad, magbayad ka. Ganoon din naman ah. Sobra na, sobra na, sobra na. Ito ay mga personal ninyong usapin. Kung gusto mong magbigay ng pera para sa kanya. Pareho lang. 要呢？ Ano bang pakialam ko sa pok na ito? 我和这家早就没关系。 Tungkol kay Wang Hongming, mas malayo pa ang agwat. Kung kailangan mo ng pera, humingi ka sa tunay na mga magulang mo. Ginoo, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin sa negosyo. Kapag may oras na ako sa mga susunod na araw, sasamahan kita sa Beijing para magbakasyon. Ayos lang. Ito ang mga regalo ko para sa'yo. Tanggapin mo muna. Hindi ko na kayang tanggapin ito. Noong una, ibinigay mo ang trabaho. Napakalaking tulong mo sa tiyahin. Mga mahihirap na panahon, hindi mo kami nakalimutan. Lahat ng kabutihan mo, naaalala ng iyong tiyahin. Buwisit na bagay. Unang ibibigay ko sa sariling tatay ko. Tia Wang. Umuwi ka na. Liu Dajiang. Matagal na tayong walang ugnayan. Ikaw ang ama ni Wang Hongming. Kapag pumirma ka, wala nang atrasan. 就没有回头路了。 Pumirma na rin ako. Mula ngayon, 开始， wala ka ng kahit anong ugnayan sa akin. Ikaw. Paano pumunta?